Shun, pakiusap. Ibaligyan na lang natin ang bahay. Gusto kong mabuhay. Pero, ang sakit mo ay parang isang walang katapusang butas. At saka, ang perang ito, kailangan pang iwan para sa anak na babae, para sa kolehiyo. Hindi ba? Wala akong karapatan na pumili na mabuhay. Wala ba? Ano nang palabas ang ginagampanan ng isang tatlong tao? Naghihintay pa ang anak sa bahay natin. Mahal na kaibigan, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Naibenta na ang bahay nyo. Matagal na. Ang pera, nasa akin na. Dahil malapit ka nang magtatlumpu. Kaya ako, ay sasabihin sa iyo ang isang katotohanan. Sa totoo lang, ang anak na babae, ay tunay na anak namin ni Xiaohui. Silang dalawa. Sa loob ng mga taon, napakahirap ng iyong pinagdaraanan. Salamat ha. Bumalik ako sa panahon ng estudyante. Chen Lifei, nasaan ang almusal ko? Gusto mo bang magutom ako? Lin Shun, Meng Xiaohui. Sa buhay na ito, gagawin kong magkasama kayong dalawa. Magbayad ng halaga. Kailangan mong bumili ng sarili mo. Anong pakialam ko kung nagugutom ka na? Anong klaseng asal yan? Kung may lakas ka, ulitin mo yan. Hindi ko inasahan. Si Chen Lifei ngayon ay naging matatag. Tila hindi na ito tatagal. Ng 1 minuto. Bumubola ako ng 5 sentimos. Si Chen Lifei bukas. Bukas, kailangan na namang magmiel habang nagdadala ng almusal. Afi, baka mas mabuti pang humingi ka na lang ng tawad. Nakalimutan mo na ang huli. May nagawa bang ikinagalit sa kanya? Buwan, nakasalalay sa buwan, dahil hindi nagbigay. Kay Lin Shun ng cake, ikinagalit siya. Noong nakaraan. Para mapalambot si Lin Shun, diretsong akong nag-skip ng klase. Para magtrabaho at kumita ng pera. Bumili ng regalo para sa kanya bilang paghingi ng tawad. Humingi ng tawad. Siyempre, pwede naman. Mag-sorry ka na ngayon. Huli na ang lahat. Sabi ko na sa'yo. Kahapon ng gabi, sinubukan kong habulin. Ang circus ni Bingbing. Naiwan kita. Huwag kang magalit sa tatay. Anong nangyari kay Chen Lifei ngayon? Chen Lifei. Ay naku, ayos na. Nagsasalita na naman. Huwag kang maingay at magsabi ng ganyan. Umalis ka na. Hindi. Wala ka namang lagnat. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Chen Alfai, inuutusan kita. Ngayon, agad kang humingi ng tawad. Shang, hindi kita bibigyan ng pagkakataon na magustuhan ako. Bakit naman? Kailangan kitang gustuhin. Ikaw. Hindi ba't dahil? Kahapon, hindi ka ba sinamahan sa aklatan? Kailangan mo bang maging ganito sa akin? Nasugatan si Xiaohui kahapon. Sinamahan ko siya sa ospital. Ikaw talaga. Bakit sobrang seloso ka? Ang mga baon na niluto ng tita, amoy pa rin itong masarap. Kumain ka na. Kahit ibigay mo pa sa akin ang almusal ngayon, hindi kita agad-agad mapapatawad. Para sa'yo, hay, kahit ibigay ko pa sa aso, hindi ko pa rin ibibigay sa'yo. Anong sinasabi mo, kapatid? Gusto ko sanang kumain, pero sinang-ayunan ko na, hindi ako aso. Sino ang nagsabing aso ako? Siyempre hindi ka aso. Ikaw ang mabuting panganay ni Papa. Sino ba naman ang magpapahalaga sa sirang bagay na yan? Breakfast lang naman yun. Ayaw mong kumain, walang problema. Chen Lifei. Hindi na kita papansinin pa. Lene. Bye-bye. Mas mabuti pa siguro ganito. Ang sarap. Pupunta ka bang kumain? CJ. Itong si Chen Lifei. Bakit sobrang seloso? Huwag ka na ring magalit, Shun. Hindi ba alam ni Lin Chan kung anong araw ito? Anong araw? Hindi ba Martes lang ito? Martes.
Laging may ginagawa sa kantin para sa'yo. Ang paborito mong adobong baboy. Chen Lifey, kailan ba hindi? Laging ikaw ang unang tumatakbo sa kantin para bilhan ka. Siguradong ganun din ngayon. Kahit ganito pa. Hindi ko siya madaling patawarin. Maliban na lang, na yumuko siya at humingi ng tawad sa akin. Itong si Chen Lifey. Anong nangyayari? Matagal na siyang bumili ng pagkain. Siguro nagtagal, ay lihim na inihahanda para sa'yo. Na regalo. Kahit na may regalo siyang inihanda. Hindi ko siya basta-basta mapapatawad. Narito na, pumasok ka. Ibigay mo sa akin. Gutom na ako. Wala ka bang kamay? Kailangan kumain. Pumunta ka sa kantin. Uy, huwag mong sabihin. Ang dami talagang tamad ngayon. Kahit sa paaralan, namamalimos na. Linshun, may naghahanap. Xiao Hui. Shun, pasensya na. Yung pera sa card ko, ginamit ko na, para bumili ng mga materyales sa pag-aaral. Kumain na lang tayo nito. Alin ang gusto mong kainin? Oh. Aba, may tao pala dito. Kumain na ba ng braised pork? Ay, mas masarap ang kinakain nila kaysa sa atin. Mas gusto ko pa ang braised beef. Nga, tama, tayo ito. Hindi ito masarap. Si Xiao Hui ay mas mahusay ng 1,000 beses kaysa sayo. Hindi siya katulad mo, na maliit ang isip. Ay naku, ang sarap talaga ng adobong baboy na ito. Tayo na. Silk yun, sa pera ng meal card. Siguradong babayaran ko ito sa'yo. Walang anuman, naiintindihan kita. Gusto ko talagang kumain ng adobong baboy. Shoo! Pwede mo bang akong tulungan? Anong kailangan? Malubha ang sakit ng tatay ko. Gusto kong sa pagsusulit na ito, maging una ako, para mapasaya niya siya. Maaari mo bang kausapin si Chen Lifey? Na sana ay kontrolin niya ang bahagi, para maibigay niya sa akin ang unang bahagi. Maliit na bagay lang. Walang masyadong problema. Kaya ko namang patawarin si Chen Lifey. Ayos na. Yung manliligaw ni Chen Lihui, basta magsalita ako, magpapakyut pa ako sa kanya. Sasagutin niya lahat ng hiling ko. Sil yun. Ang kabutihan mo sa akin. Tiyak na alalahanin ko ito. Hintayin mo akong makuha ang. Pagkatapos ay tatratuhin kita sa isang masarap na pagkain. Katatapos ko lang, dumaan sa opisina kanina. Ngunit malinaw kong narinig. Ang taon ng pagsusulit na ito ay, ngunit mayroong 50,000 piso na premyo. Huwag kang mag-alala. Sasagutin ko ang bagay na ito. Sa aming paaralan, kailan, nagkaroon ng ganitong kagandang babae? Nga. Noong dati, si Linshun lang ang nasa isip ko. Bastos na tao. Anong hinahawakan mo? Nagmamadali kang humawak pero ayaw aminin, di ba? Ang tanda-tanda mo na, kailangan mo pang mang-abuso sa mga babae. Hindi ka ba natatakot para sa anak mong babae? Na baka ganito rin ang mangyari sa kanya? Bobo ka ba? Hindi ka ba natatakot? Tao ka pa ba? Sino ang humawak sa'yo? Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Anong itsura mo? Ayaw mong aminin, di ba? Kapag nakita kita sa susunod, tiyak na, diretso sa mga tagapagpatupad ng batas. Salamat. Ang bango ng bulaklak ng gardenia. Kakatanggal ko lang ng isang matanda. May bago na namang dumating. Bakit ka sumusunod sa akin? Anong ginagawa mo? Sinasabi ko sa iyo malapit lang ang bahay ko. Ikaw, magsalubong ka sandali. Nadumihan ang palda mo. Walang dapat ikahiya. Normal lang ito. Uuna na ako. Paalam. Sandali lang. Dapat ko. Paano ko ibabalik sa iyo ang uniforme? Unang mataas na paaralan, 2 taon. Ako si Chen Lifey. Aalis na ako. Chen Lifey. Tayo. Nagkita na naman tayo.
Chen Lifey, may naghahanap. Sa ganitong oras, sino ang naghahanap? Kakaiba, mayroon pang ganitong kagandang babae sa ating paaralan. Hindi siya siguro girlfriend ni Chen Lifey, di ba? Impossible. Hindi kayang gawin ni Chen Lifey maghanap ng girlfriend. At saka, ang ganda ng batang ito. Sobrang ganda. Tiyak na may kailangan kay Chen Lifey. Chen Lifey, bilisan mo na. Bilisan mo na. Huwag mong hayaang maghintay siya ng matagal. Hindi. Sabi na nga. Ngayon, ibabalik ko na sa'yo. Salamat. Chen. Uwi na ako. Sandali lang. Mayroon pa bang ibang bagay? Kahapon ng gabi, naghugas ako ng maraming beses. Hindi dapat. Mag-iwan ng bakas, di ba? Gusto ko lang sanang magtanong. Ano ang pangalan mo? Ako. Siksu Xiaoyu. Siksu Xiu. Naiintindihan ko na. Umalis ka na, Paki. Chen Lihui. Ikaw at yung babae. Anong relasyon nyo? Walang magawa, kaya nilinis ko ang banyo. Huwag dito sa daan. Basta ako, medyo gumamit ng kaunting paraan. Sa huli, kailangan mo ring sumunod na bumalik. Elfai. Sa susunod na linggo na pagsusulit, tulungan mo si Xiaohu. Dati ako ang may kasalanan. Magkaayos na tayo. Parang ang araw ay sumisikat sa kanluran. Si Lin Xun ay talagang humingi ng tawad kay Chen Lifey. Okay ba? Impossible. Malapit na ang pagsusulit. Huwag mo akong istorbohin. Sabihin mo kay Chen Lifey. Gusto kong makipaghiwalay sa kanya. Sa buong buhay ko, hindi ko siya mapapatawad. Sabihin mo sa kanya na huwag siyang magsisi. Dito na ito. Sa hinaharap dito, ay magiging isang lugar na pangkaunlaran. Kailangan nang gibain ang buong kalye. Kahit papaano, nakatanggap na ng milyon-milyon. Chen Lifey. Ano ito? Anong iniisip mo? Nagtatrabaho ako dito bilang part-time. Dito ako bilang waiter. Pagtatagpo. Ang swerte naman. Malapit na ang oras. Uwi ka na. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Hindi ka uwi. Bakit ka sumusunod sa akin? Hindi ba ako pwedeng maging nasa loob ng mga bisita? Hindi. Ikaw. Hindi ka dapat pumunta sa ganitong lugar. Sino ang nagsabi na ang mga mabubuting estudyante ay hindi pwedeng pumunta dito? Huwag mabuhay sa mga opinyon ng iba. Kahit na bata pa, palagi pa rin nagsasalita ng mga malalalim na dahilan. Mukhang si Fenshen, walang dumating na may-ari, kaya kailangang bumalik na lang ulit sa susunod. Yung nota na ito, maganda naman ang pagkakasulat. Walang silbi talaga. Alam ko na magaling ka sa school. Pero mahina ang utak ko, kaya kailangan kong gamitin itong tamad na paraan. Gusto mo ba? Natulungan kitang mag-aral. Ano ang goal mo? Pwede ba? Pumunta na lang sa pangunahing linya. Pumunta na lang sa pangalawang linya. Ako. Kaya kong pumasok sa ikalawang pagpipilian. Siyempre. Kung ikaw, hindi makapasok sa ikalawang linya, sasamahan kita sa pag-ulit ng isang taon. Kumusta? Salamat sa iyo, Chen Lifey. Kung talagang may silbi ito, treat kita sa masarap na pagkain. Sige lang. Kaya bukas na lang. Simulan ng klase. Anong oras ka natatapos sa trabaho sa gabi? Nagtatapos ako ng trabaho tuwing alas 8:30. Maaari kang mag-aral sa lounge hanggang alas 11. Kaya't magkikita tayo ng alas 9 ng gabi. Magkikita tayo sa bar.
Sige, magtatag tayo. Anong panahon na tayo ngayon? Bakit pa tayo maghuhulaan ng kamay? Sige na, tama na. ₱7,720. Pinili na. Kahit hindi namang loko, kaya ko pa rin manalo. Pero nagbago na lahat ng nangyari. Hindi rin ako pwedeng sisihin, na alam ko na ang lahat ng sagot ng maaga. Hindi ko sasabihin ang 30%, 270%. Siguradong hindi na ito mahirap. Tapos na ang oras. Lahat ng tao, ilagay na ang answer sheet. Maayos na pag-alis sa silid examen. Shen Lihui, narinig ko na nakatulog ka sa exam. Ha? Sa susunod na exam, magpupursige ka na lang ulit. Hindi ka siguro talaga akala na sa pagtatapos na exam na ito, siguradong panalo na to, di ba? Ang tanging kalaban ko ay ikaw lang. Pero natutulog ka ng 15 minuto at araw-araw ay naglalaro ka ng mga laro hanggang madaling araw. Madali lang akong manalo. Huwag mong sabihin natutulog ka. Huling 15 minuto, kahit na matulog lang, ng 5 minuto, sasayawin ko lang. Ang sagot sa papel, mas mataas pa ang score ko kaysa sayo. Shen Life, medyo mayabang ka naman. Sobrang tiwala sa sarili. Talaga bang iniisip mong henyo ka? Hindi ako henyo. Ikaw. Gusto mo bang lampasan ako? Tingnan mo sa susunod na buhay, kung magkakaroon ka pa ng pagkakataon. Hintayin mo, Chen Life. Sa araw ng pag-anunsyo ng resulta, gagamitin ko ang pangalawang pwesto sa marka. Bibigyan kita ng siraulo. Hoy, tumayo ka na. Tingnan mo kung anong ranggo ko. Tingnan mo nga, nandito ba ako? Ikaw lang. Bakit ang dami ng tao ngayon? Sino kaya ang unang pwesto sa pagkakataong ito? Sino kaya? Si Meng Xiaohui o si Chen Life? Siguradong hindi si Chen Life. Siya, wala na siyang pag-aaral kamakailan. Eksamen na, natulog pa rin.
Chen Alfai, may lakas ka bang tumaya? Sa pagkakataong ito, ako ang unang. Tiyak na ako. Talaga. Ano ang gusto mong ipusta? Yung matatalo, kailangan sa harap ng buong paaralan. Aaminin na siya ay isang gwapo. Ikaw, kaya mo ba? Sige na. Kung matalo ka. Kung matalo ako. Sige, ikaw na ang bahala. Ay naku, dahil sobrang kumpiyansa ka. Ano naman ako, maaari kitang tulungan na makita ang katotohanan. Dahil sa paaralan, ang pagpapahalaga sa pagsusulit na ito. Ang unang pwesto ngayong taon, ako ang mag-aanunsyo. Tanggihan. Sandali lang, i-anunsyo pa. Halika, punta tayo sa opisina. Naintindihan ko, pupunta na ako. May konting problema ang mga estudyante. Ipapahayag pa ang mga resulta mamaya. Alam na ang resulta. Talagang nakakuryos nga. Pero sa tingin ko, sa pagkakataong ito, tiyak na hindi. Si Chen Lifey na natutulog sa pagsusulit. Si Chen Lifey. Kahit na ikaw ay henyo, ano mayon? Sa wakas, hindi pa rin talo kay Xiaohui. Kung ganoon ka nagtitiwala, sa sinabi ni Meng Xiaohui, mas mabuting sumali tayo sa ating pustahan. Sean, nagtitiwala ka ba sa akin? Siyempre. Sige, nakataya ako sa'yo. Kung matalo ka, kailangan mong lumuhod sa entablado at humingi ng tawad sa akin. Kung matalo ako, gagawin mo ang gusto mo. Magandang usapan. Ito ang hinihintay kong sagot mo. Ngayon, ikaw ang magpapasya. Sana sa oras na yon, maging matigas ang iyong tuhod, at ang iyong bibig ay ganun din. Ikaw, mga kamag-aral. Ang resulta ng mock exam na ito, ay i-anunsyo sa malaking podium. Mga estudyante, agad kayong pumunta sa. Sige na. Mga estudyante, bago namin anunsyo ang mga resulta, may isang napakahalagang bagay na kailangang ipahayag sa inyo. Katatanggap lang namin ng balita. Ang resulta sa pagsusulit na ito ay makakakuha ng paaralan, 50,000 piso na scholarship, 50,000 pisong premyo. Alam mo na noon pa, ang tungkol dito, di ba? Si Sean, huwag kang mag-alala. Ang perang ito ay para sa iyo at sa akin. Sino ang nagbigay sa iyo ng kumpiyansa? Talaga bang iniisip mo na ikaw ay nasa listahan ng mga dapat kainin sa Chuancheng? Alam ko lang na ang unang pwesto. Hindi kailanman ikaw. Ipinahayag ko na. May isang estudyante na nakakuha ng perfect score sa exam at nagwagi ng unang pwesto. Iyon ay si Chen Lifey mula sa klaseng 1 ng 3 taon. Ang mga marka ng ibang estudyante ay ilalathala sa pasilyo ng paaralan. Ginoong Chen Alfai, ang iyong 50,000 pisong premyo ay personal na ibibigay ng guro ng klase. Lahat ng iba, umuwi na kayo. Sa perang ito, mas madali nang gawin ang kahit anong bagay. Impossible. Paano naman mapapanalunan ni Chen Lihui ang unang pwesto? Impossible. Siguradong nagkamali lang si teacher. Hindi pa nga niya na-review. Paano kaya makakuha ng perfect score sa science? Ang galing talaga ni Chen Lihui. Kahit natutulog sa exam, panalo pa rin. Si Meng Xiaohui, hindi rin magaling. Natulog na si Chen Lifey. Paano pa siya nakakuha ng Chen Lifey, nagsinungaling ka, di ba? Kung hindi, paano siya nakakuha ng Hindi ka nagsipilyo ng umaga, ha? Ang baho ng bibig mo. Chen Lifey, paano ka makakapagpalo? Sasabihin ko ito sa guro. Magsimula ka ng magsumbong. Nakita ito ng lahat dito. Si Meng Xiaohui ang unang umatake. Chen Lifey. Hindi ako naniniwala. Hindi ka nag-aaral. Maaari pa rin makakuha ng perfect score. Sean, umalis na tayo. Sandali. Chen Lifey, anong balak mo? Ayaw mo na namang manakit, di ba? Anong ginagawa mo? Nakalimutan mo ang pustahan kanina. Ano pa ang gusto mo? Ngayon. Humingi ka ng tawad sa akin habang nakaluhod. Chen Lifey, alam kong kinuha mo ang pero kailangan mo bang mang-insulto ng ganito? Tama. Chen Lihui. Talagang mali ang pagkakaintindi ko sa'yo. Ganon din naman ikaw. Luhod at humingi ng tawad. Chen Lihui. Alam kong gusto mo si Sean. Pero hindi kailangan gawin ito sa ganitong paraan. Hayaan mo siyang bumaba ang ulo. Kailangan mong magtago ng totoo. Hindi ko talaga magagawa. Humali kay Chen Lihui. Tama, Chen Lihui. Kung sakaling gusto mong kalimutan na lang ito, pwede pa rin akong mag-isip na mapanatili mong mahal pa rin ako. Kayo dalawa, talagang hindi kayo nakakaintindi ng tao. Kailangan ko bang gawin mismo? Talagang hindi kayang harapin ni Meng Xiaohui ito. Di ba? Klarong-klaro na ikaw mismo ang nag-alok ng pustahan, pero matagal nang hindi tinutupad. Anong gagawin ni Xiaohui? Ayoko magpatira pa. Mag-alala ka. Siguradong hindi ko siya palalampasin. May dalawang pagpipilian ka. Una, yuko at humingi ng tawad. Pangalawa, ngayon gawin mo ito para sa akin. 100 push-up. Ikaw.
Chen Lifey, magsisisi ka. Nakaluhod na kami. Sapat na ba yon para sa'yo? Hindi pwede. Hindi ka pa humihingi ng tawad. Ano pa ang gusto mo? Huwag mo akong hawakan. Naiinis ako sa dumi. Agad-agad humingi ka ng tawad. Pasensya na. Chen Lifey. Pasensya na. Nga. Ganyan dapat. Tara na. Chen Lifey. Hindi ko talaga. Basta-basta ikakot ka. Ano pa ang magagawa natin sa kanya? At saka, Shun. Pumunta tayo at airport ito sa guro. Paano siya hindi mag-review? Kumuha lang ng ika. Pero ako. Iyon ay 50,000. Basta't walang klase sa hapon. Pumunta tayo sa exam room para airport ito. Pagkatapos makuha ang pera. Hatchan natin ng pantay. CJ. Sandali lang. Alam na ng lahat. Sa taon na ito ang pang-apat na pwesto. May premyong 5,000. At ang pang-apat na pwesto, siya ang aking matalik na kaibigan. Chen Lifey. Ito ay 50,000 piso. Ngayon talaga. Sa oras ng pangangailangan, saka mo marirealize na kulang ang kaalaman. Hindi ko talaga inasahan. Si Chen Lifey ay araw-araw natutulog. Pero nakakuha pa rin siya ng unang lugar. Sabi ko noon, may bagong estudyante ngayong araw. Natuwa pa nga ako. Ngayon alam ko na. Ang galing ng tatay mo, di ba? O kaya naman, magaling talaga ako magturo. Kanina sabi nila, may bagong kaklase na darating sa klase. Totoo ba yan? Siyempre, totoo yan. Sabi, napakaganda raw. Totoo ba? Wala namang klase ngayon, di ba? Sino ba ang nakakaalam? Siguradong alam na ng lahat. Tungkol sa bagay ni Chen Lifey. Palakpakan natin si Chen Lifey. Muli tayong magbigay ng karangalan sa ating klase. Bukod dito, may isa pang bagay na ipapahayag. Iyan ay ang ating klase. Ay magkakaroon ng bagong kaklase. Palakpakan natin siya ng pinakamainit na palakpak. Maligayang pagdating sa bagong estudyante. Tungkol sa aking nakaraang buhay. Walang mga transfer student dito. Nangyari ang isang hindi ko alam na pagbabago. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Kaya't inaanyayahan natin ang bagong estudyante na magpakilala sa atin. Sa nakaraang buhay, hindi kami kilala ni Xu Xiaoyu. Higit pa dyan, hindi pa nga ako lumipat dito. Mas lalo na, hindi ko pa alam na mag-aaral ka dito. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Xu Xiaoyu. Mangyaring alagaan niyo ako sa hinaharap. Maghanap ka na lang ng pwesto. Upo na muna tayo. May iba pang anunsyo ang guro. Tungkol sa ibang bagay. Efi. Sa ngayon, ang natitirang pwesto ay ikaw at ang pwesto sa tabi ko. Sigurado ako. Naupo siya sa tabi ko. Sa loob ng 3 taon sa mataas na paaralan, darating na ba ang pag-ibig ko? Bakit hindi tayo magpusta? Upo siya sa tabi ko. Pusta tayo ng 1 buwan na bayad sa internet. CJ. Aaminin ko, mas magaling ka sa akin sa pag-aaral. Pero sa gwapo, medyo mas magaling ka sa akin. Tingnan mo siya na nakangiti sa akin. Ang tamis niya. Kaklase. Pwede ba akong umupo dito sa tabi mo? Siyempre, pwede. Ang aking pag-ibig. Bakit siya ang pinili ng batang ito? CJ, pupunta na ako ngayon din. Mag-aral muna kayo. Lalabas kami ni Chen Lifey saglit. Okay. Klaseng Xu Xiaoyu. Matagal na ba kayong kilala ni Chen Lifey? Nga. Matagal na akong nakakaalam. Matagal na akong nakakilala. Ang ganda ng babaeng ito. Chen Lei. Sobrang gwapo mo talaga. Chen Lifey.
Maging tapat ka sa akin. Ang pagsusulit na ito. Nagsinungaling ka ba, Director Wang? Ano sa tingin mo? Kailangan ko bang mandaya? Ikaw, hindi ka ba pwedeng maging mapagpakumbaba? May punto ka. Nakapagpahinga na ako. Dahil ikaw na mismo ang nagdala dito. Kaya't pipilitin na lang kitang turuan. Sa pagkakataong ito, tignan natin kung ano ang gagawin mo. Kaklase na ito. Nakakuha kami ng ulat na nagsasabing ikaw ay nagsisinungaling sa pagsusulit. Hindi nakapagtataka na nakakuha ka ng sa mga bagay bago matapos ang usapin. Walang sinuman ang maaaring magsalita ng walang batayan. At naniniwala ako kay Chen Lifey. Sa kanyang marka, hindi na kailangang mag-cheat. Sa ranggo ng klase. Sa pagkakataong ito, gusto kitang gawing tanga ng tuluyan. Sa simpleng ranggo ng klase, hindi na kailangang mag-cheat. Akala ko talaga, ikaw ay isang taong may integridad. Wala ka pang paghahanda. At gusto mong makakuha ng perfect score sa science. Dahil na may reklamo na pumasok. Pinatawag kayo para magkasama-sama. Tingnan natin ang video footage sa exam hall. May pandaraya ba? Malinaw. Maliwanag. Sobrang malinaw. Director. Noong una nakipagpusta ako kay Chen Lifey. Kung siya ay nanalo, taon ng baitang, maaari akong humingi ng tawad sa kanya. Kaya kung mawawala ang mga resulta ng pagsusulit. Maaari ba akong pumayag na humingi siya ng tawad sa akin? Nga, Ginoo. Hindi mo alam. Noong nakaraan si Chen Lifey, paano tayo pinilit? Bilang isang estudyante, paano niya magagawa ang pagmumukha sa mga kaklase ng ganitong bagay? Itong bagay na ito ay nagtulak sa inyo ang direktor. Ayusin na. Kung talagang mawawala ng bisa, kaya't ipapapagsorry ko kayong lahat. Si Chen Lifey. Salamat, Guro. Guro Lian, ay nasa panig ko. Tingin ko sa iyo sa hinaharap. Bakit ka tumatalon? Walang silbi ang maraming salita. Tumingin na lang tayo sa seye. Mula sa video ng seye. Si Chen Lifey ay talagang walang suspetsang pandaraya. Alam ko na, talaga namang hindi mo pinabayaan ang guro. Paano ito posible? Walang review, walang pandaraya. Paano ka pa makakakuha ng perfect score? Dapat 3. Sana alam ko. Hindi sana ako nakialam. Ito ang negosyanteng nag-donate ng 50,000. Ngayon ay yun na ito. Salamat, Guro. Kayong dalawa, walang dahilan ay inakusahan ako. At gusto lang umalis ng ganon. Gusto lang umalis ng ganon. Gusto ko lang ng katotohanan. Nandito ang Guro. Ano pa ang gusto mong gawin? Chen Lifey. Sa opisina ng Guro, paano mo nagawang manakit? Chen Lifey. Alam ng Guro na nakaramdam ka ng sama ng loob. Pero hindi pwedeng manakit ng tao. Guro. Ang mahina kong puso ay nilamon nila ng 2 beses. Gusto ko lang sanang mapaatras sila at humingi ng tawad. Hindi ba ito sobra? Ikaw. Chen Alfai. Bumalik ka at magsulat ng 500 salin ng pagsusuri. At kayong dalawa, humingi ng tawad. Bakit? Siyang unang umatake. Pasensya na. Mali ba ang napili kong tao? Tayo ba ay tinawag ng Guro kanina? Wala namang problema, di ba? Maliit na issue. Maliit na problema. Tanggap lang ng paumanhin. Sabi ko, Ify, pwede ka bang maging mas mature? Huwag kang gumawa ng mga bagay na magpapabahala sa iba. Siguro, sobra kang natutulog. Nabobobo ka sa pagtulog. Hindi naman. Hindi ba palagi akong ganito? Mature at mahinahon. Kaya pala, dahil kay Xu Xiaoyu. Siyempre, titignan niya muna ako. Fy, sabihin mo bukas. Gagamitin ko ang langis ng buhok ng tatay ko. Iayos mo ang buhok ko. Ilagay mo sa likod. Ano sa tingin mo? Sasabihin ko sa'yo. Kung hindi ka pinapalo ng tatay mo, na nakasabit sa kisem, mas magiging gwapo ka pa. Bukas Sabado na. Walang makakakita kahit anong gawin. Anong nangyari sa Sabado? Tatawagan ko siya mamaya. Chen Lifey. Kamusta, kaibigan? Ngayong gabi, pareho pa rin ba? Kung gusto mo, walang oras. Huwag mag-alala. Nagkasundo na tayo. Sige, mauna na ako. Kita-kits mamaya. Anong ekspresyon mo? Kita-kits mamaya. Chen Alfai. Sobrang cute mo. Talaga namang cute ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ito katulad ng iniisip mo. Uwi na ako. Hindi. Ikaw. Chen Alfai. Chen Alfai. Chen Alfai.
Nasaan ang pag-ibig ko? Chen Alfai, ikaw masamang tao. Huminto ka. Tuwing nakikita ko ang batang ito, ang itsura mo sa trabaho, nakakapagpasorpresa talaga. Andito ka na. May konting oras pa. Umalis ka na muna. Maghintay ka sa break room. Hindi naman masyadong mahaba ang ilang minutong ito. Sige, kayo na lang pumunta. Ang natitira, iwan mo na sa akin. Hindi naman pwedeng maantala. Ang date niyong magkasintahan. Hindi. Hindi ganito. Ay, talaga namang maunawain ang ate. Sige, umaakyat na kami. Sige na. Sa totoo lang, umuunlad ka. Talagang malaki. Kung ganito ang magiging takbo, hindi problema ang makapasok sa ikalawang baitang. Totoo ba? Salamat sa iyo, Chen Lifey. Siyempre, maaari. Medyo ba? Masyado bang mahigpit ang yakap? Kanina, medyo. Masaya ako. Ngayon, ang oras ay halos tama na. Kung hindi, hanggang dito na lang tayo ngayon. May oras ka ba bukas? Hindi ako pasok bukas. Bukas. Bukas, makikipagkita ako kay Zhu Jianjun sa isang internet cave. Ikaw ba? Nagnanais makipag-date sa akin. Gusto ko lang itanong sa'yo. May oras ka ba bukas? Meron. Bukas ng umaga. Punta ka sa internet cafe at hanapin mo ako. Address ko. Ipapadala ko sa'yo sariling. Uwi na ako. Bye-bye. Ito. Bilang ba ito ng isang date? Dapat ito ay ang pinakamalaking silid, di ba? Siyempre, para sa ganitong bagay, tiyak na kapatid, hindi ka magkakamali. Maya darating si Xiaoyu. Mag-ingat ka ng kaunti. Hindi. Sabihin mo ng tapat sa akin. Xiaoyu, ikaw ba ang kanyang nobya? Tumutulong lang ako kay Xiaoyu sa pag-aaral. Pagkatapos, tulungan mo siyang makapasok sa ikalawang taon. Sa totoo lang kahapon, si Lin Xun ay nag-penguin sa akin. Nabuko ko ng di sinasadyang nagsabi. Walang problema. Walang problema. CJ. Hindi ko alam. Anong gusto mong kainin? Kaya bumili ako nito. Ang hassle naman nito. Sa totoo lang, ikaw ang pupunta. Hindi mo na kailangang magdala ng ganito karaming bagay. Ay naku, magkano kaya ito? May pera pa naman ako. Nakalimutan kong bumili ng cola. Hintayin mo ako saglit. Bakit ka tumatakbo ng mabilis? Hintayin natin si Xiaoyu na bumalik. Saka tayo magsimula. Huwag kang kabahan. Sub Xiaoyu. Kalmado ka lang. Hindi ito ang unang beses na magkita si Chen Lihui. Tama si Zhu Jianjun. Nandito talaga siya. Akala ko pa naman na ang ganda niya. Na ganito ang itsura at naglalakas loob pang makipagsabayan kay Sean. Kunin si Chen Lihui. Talagang nakakatawa. Kumain ba kayo ng tae sa almusal? Ang baho ng bibig nyo. Sasabihin ko sa'yo, kilala ko si Chen Lihui. Sabay kaming lumaki. Nag-aral kami ng magkasama. Sabay tayong umuwi kahit na nakatira sa iisang komunidad. Kung may alam ka, lumayo ka sa kanya. Hindi ko naman nakita na gusto mo si Chen Lihui. Ang dapat lumayo ay ikaw. Huliin mo siya. Matagal na. Hindi pa siya bumabalik. Lalabas muna ako. Maglaro ka lang dito. Anong gagawin ko? Anong pakialam mo? Chen Lihui. Masaya akong maging cute para sa akin. Bakit, naiinggit ka ba? Si Sean. Wala akong ginawang masama. Anong karapatan mong saktan ako? Dahil gusto ko si Chen Lihui. Kung muli mong babanggitin siya, wala akong pakialam. Isa pang sampal sa'yo. Hindi mo ba tinitingnan kung sino ka na nagtatangkang makuha si Chen Lihui mula kay Sean? Maniwala ka o hindi, kapag nagsalita si Sean, si Chen Lihui, hindi na kita papansinin. Pangako ko, hindi mo na makikita si Chen Lihui. Gusto mo pang saktan ako? Nakanil na ako ng 2 beses. Hindi pa ba sapat yon? Siya naman talaga ang unang umatake. Chen Alfai. Anong nangyari? Nasa panig ko siya. Ano bang mas maganda sa kanya kaysa sa akin? Lahat ng bagay ay mas maganda sa kanya kaysa sa'yo. Naka-order na ng Coke. Pumasok na tayo. Silang dalawa. Kailan lang tayo nagkakilala? Ako at si Chen Lihui. Pero magkaibigan kami mula pagkabata. Si Chen Lihui. Siguradong sinadya niya ito. Basta't si Sean. Ayusin mo lang ang pag-usap sa kanya. Babalik siya tiyak. Tama ang sinasabi mo. Hindi namin pwedeng hayaan
Siksik si Xiaoyu na magtagumpay. May isang buwan na lang, bago ang college entrance exam. Kung wala si Chen Lihui, na tumulong sa akin mag-aral, sa aking mga marka, kailangan kong makuha si Chen Lifey, pabalik sa aking tabi. Saan kayo nagpunta? Bakit ang tagal niyong bumalik? Huwag naman sanang. Maging malikot ang isip. Xiaoyu, kumain ka muna. Pagkatapos kumain, saka tayo magsimula. Chen Lihui. Hindi kaya. Narinig niya ba ang pag-amin ko? Pero siya, sa reaksyon niya ngayon, hindi ba niya ako gusto? Para sa'yo. Sa totoo lang, huwag masyadong mag-isip. Ikaw naman, basta makakuha ka lang ng magandang marka. Lahat ng sagot ay may kasagutan. Siyempre, may sagot na lahat. Little fish, balak mong pumasok sa paaralang iyon. Hindi ko pa alam. Pero mas malayo, mas maganda. Pinakamainam. Malayo sa dulo ng mundo. Huwag mong sabihin na nalululong sa karagatan ng kaalaman. Mabilis ang paglipas ng oras. Tingnan mo. 10 na. Pero, nasa laro lang naman sila. Hindi pwedeng sabihin na ganito ang iyong master. Ihahatid kita pauwi. Ayaw na. Sasama na lang ako pauwi mag-isa. Kita tayo bukas. Tapos, bumalik ka pa talaga. Halos mamatay na akong gutom. Bumalik ka na naman ng ganitong oras. Nasaang lugar ka ba nagbenta? Walang kinalaman sa iyo yan. Nanay kita. Walang kinalaman sa akin yan. Ang dami mong pinag-aralan. Anong silbi nito? Mas mabuting maghanap na lang ng lalaki na pakasalan. Para matulungan pa akong pambili ng alak. Nagsasalita ako sa'yo. Tao ka bang bingi? Kailangan kong kumita ng pera. At pagkatapos, umalis dito. Sakto lang. Pondo Ilaga. Germany 7-1. Tinalo ang Brazil. Kapag nakuha na ang perang ito, sapat na ito para makuha ang tavern. Chen Alfai, hindi ba't kakain tayo? Paano ka napunta dito? May dala ka bang pera? Dala ko na. Anong nangyari? Tara. Sama mo ako pumasok bumili ng ilang tiket ng loto. Chen Lifi, ito lahat ay mga maliit na pagkakataon. Kailangan nating magsikap. Hindi tayo dapat umasa sa mga ito. Maling daan. Pumunta. Sumama ka sa akin, tingnan natin. Anong bibilhin? Kalahok sa semifinal ng World Cup. Germany y Brazil. Panalo ang Germany. Pwede ba akong mag-bet ng score? Pwede. Germany 7, Brazil 1. Mag-bet ka na manalo ang Germany. Mag-bet ka na Germany. 7 laban sa 1, Brazil. Tama. Nanalo ang Germany. I-score 7 laban sa 1. Gaano karami? 5,000. Sigurado ka? Nabili na, wala nang bawian. Hindi maibabalik o mapapalitan na. Siyempre sigurado. Gusto mo ba, na bumili kasama ko? Magkano ang dala mo? Wala akong pera ah. Hindi ako bibili. Hindi ka ba mayaman? Ayoko bumili. 50,000 piso. Anong mga bagay ang magagawa mo? Maniwala ka sa akin. Kailan ba kita niloko? Xiaoyu, naniniwala ka ba sa akin? Sige na. Basta para sa'yo. Para sa pagbili ng regalo. Huwag mo nang gawin yan sa susunod. Hindi na magyayari yan sa hinaharap. Boss. Hindi pwedeng ibalik o palitan. Kailangan ko bang magtanong? Yung sinabi, totoo ba talaga? Si Chen Lihui, hindi kailanman nagloko sa akin. Chen Lihui. Lihui. Malapit na ang college entrance exam. 1 buwan na lang. Ang marka ko sa matematika,
ay 68 puntos lang. Pa rin. Maaari mo bang gawin tulad ng dati at ipaliwanag ang mga pangunahing tanong sa akin? Pakiusap. Wala akong oras. Chen Lihui, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ba't binigyan na kita ng pagkakataon? Sino ka ba? Chen Lihui, ano bang pinapakita mong pagiging mataas ang lipad? Hindi ba't mas mataas ka lang ng kaunti kaysa sa akin? Akala mo ba'y ikaw na ang pinakamatalino? Si Shun, kung hindi ka niya tinuturuan, ituturo ko sa'yo. Si Jie, gusto kong makita. May ilang tao, araw-araw na nakapaligid sa matalino. Sa huli, anong mararating nila? Ang kanyang marka. Hindi ka na kailangang mag-alala. Sige, bumalik na tayo sa klase. Silyon, kahit na ang practice exam ko, hindi kasing galing ni Chen Lihui. Pero tiyak na tutulungan kita. Naniniwala ako sa'yo. Para sa seguridad, hindi pwedeng ilagay ang lahat ng taya kay Meng Xiaohui. Hindi mo ako tutulungan. Pinaalam ko sa nanay mo na tulungan ako. Effie. Bumalik na si Effie. Effie, matagal nang naghihintay sa'yo si Sion. Sabi niya, gusto niyang magtanong sa'yo ng math problem. Nais niyang humingi ng tulong sa'yo. Lifia, pasensya na, ikaw na ang bahala. Turuan mo ng mabuti. Si Shun ng pamilya namin. Sobrang gusto ako ng tita. Hindi ako makapaniwala. Natatanggihan mo pa. Liu Qian. Sa nakaraang buhay ko, noong malubha ang sakit, pinagsabihan si Lin Shun na talikuran ng paggamot at nagmungkahi pa ng 66,000 pangangailangan at ginto. At dahil dito, nawala pa ang buhay ng nanay. Alfai, tulungan mo naman ako. Sasagutin kita, basta pumasok tayo sa isang universidad. Sasamahan kita. Huwag mong hawakan ako gamit ang kamay mo. Marumi. Chen Lihui. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko na inaapi ako ng iba. Magiging pagsisihan mo yan. Huwag ka nang umiyak. Gamitin mo ang libro para pambuhat. Natutulo ang luha mo sa kwarto ko. Huwag mong papangit ang kwarto ko. Hintayin mo ako. Ate Kian, ito ang medical check-up card ng opisina ko. Sobrang okay ang kalusugan ko. Hindi ko kailangan na ibigay sa'yo. Ito. Tita, itong card na ito taon-taon nang binibigay ng nanay ko sa'yo. Taon-taon mo itong ginagamit. Hindi ka ba natatakot na pag-usapan ka ng iba? Nanay, ang mga bagay na ayaw ng iba. Huwag nang pilitin. Oh, ako si Nyan. Laging gamit ang card na ito. Ang hina ng loob ko eh. Sige na, ngayong taon na lang. Sige na, yung halaga nitong card ay 1,500. Kaya Liu, ginugol mo ang 5 taon. Bibigyan kita ng 6.5% para maging buo. Kaya't ibigay mo sa akin ang 5,000, sapat na yon. Gusto ko si Tita Liu. Hindi siya ganun. Na mahilig sa mga maliit na pakinabang. Siyempre, hindi siya ganun. Ako ngayon, ay kukuha ng pera para sa'yo. Tara, kami naman, ay busog na. Uuna na kami. Chen Life, bakit mo sinabi yung mga salitang iyon? Alam mo ba na hinahabol mo si Shun? Kailangan mong dumaan sa kanyang ina. Mama, noon hindi ko alam. Simula ngayon, si Lin Shun ay isang karaniwang kaklase ko. Huwag mo nang pasayahin si Liu Qian. Nanay, seryoso ako. Sige na, sige na. Makikinig ako sa'yo, nanay. Kumain na tayo, kumain na tayo. Kumain na kayo. Halika. Huling-ulit ng mga puntos sa pagsusulit. Nakapag-ayos na tayo. Kayo bukas. Sapat na ang normal na pagganap. Pero kung sakaling biglang nakakaramdam ako ng kaunting kaba, maaari kang hindi maniwala sa sarili mo, pero kailangan mong maniwala sa akin. Sinasabi ko ang totoo. Hindi, Per. Mag-ingat ka. Ito. May tao pa dito. Maglakad na tayo pa uwi. Mga 30 hanggang 40 minuto. Sandali lang. Kailangan mong isulat ang salitang bilanggo. Ay, huwag kang gumalaw. Ganito, sana magtagumpay ka sa pagsusulit bukas. Sobrang galing. Mas mahusay pa kaysa sa palaging unang pwesto. Talagang kahanga-hanga. Huwag kang gumalaw. Nahihirapan akong ayusin ito. Ito ay ibinigay ng guro mo. Swerte na dala. Tinitiyak na makakapasok ka sa ikalawang antas. Ikaw. Chen Alfai. Kamusta ang exam mo? Maganda ang resulta ko. Parang sa buong 3 taon ng high school. Wala pang ganito.
Ang ganda ng performance ko. Kaya't dumaan ka. Kaunting aliw kay Shun na rin. Ngayon lang siya nagmatematika. Hindi maganda ang resulta niya. Nalulungkot siya. Hindi ko na kailangan ng kanyang pag-aalala. Mali ang naging resulta niya. Nakikiramay kami. Ikaw. Ay. Narito na ang gwapo. Ngunit, walang trabaho si Xiaoyu ngayon. Nandito ako ngayon para makipagnegosyo. Sa tavern na ito, hindi mo ba balak ibenta? Kukunin ko na. Si Xiaoyu ang may hawak nito. Sasabihin niya sa'yo. Pero, isa kang high school student. May pera ka ba? Pondo na 5,000. Pagkatapos pumirma ng kontrata, lilipat na. Ang bayad ni Lixia. Sa loob ng isang buwan, bayad na lahat. Sino tong batang to? Wala nang pera sa katawan. Bigyan mo ako ng konting pera. Wala na akong pera ngayon. Kung hindi, maaari nating sabihin na natin ulit sa ibang araw. Huwag mong buksan kung wala kang pera. Bakit ang laki ng loob mong manakit ng babae? Luyan, anong ginagawa mong nakatungo dyan? Agad mong alisin ang batang ito. Akin ang tindahan na ito. Babae kong may-ari. Isipin mong mabuti. Ikaw ay magpapatuloy na bayaran ng utang sa sugal o muling magsimula ng bagong buhay. Kung muling manggugulo pagkatapos ng isang buwan, hindi na ito basta-basta. Nasaktan. Sako. Kapalit. Ito. Sino ka ba talaga? Isang tao na. Malapit nang maging iyong boss. Pangalagaan mo ng mabuti. Isang buwan mula ngayon. Ako ang papalit. Mula ngayon. Makakapag. Langoy ng mas malayo ang isda. Excuse me. Excuse me. Ikaw ba si Chen Lifey? Ako si Director Yu ng Admissions Office ng Tsinghua University. Pasensya na sa abala. Nais ko sanang makipag-usap. Ako po si Chen Lifey. Ang kabuuan ng iyong puntos ay 732 puntos. Ito ang pinakamataas sa buong lalawigan ngayong taon. Pinakamagaling sa agham. Nakuha ang perpektong marka sa matematika at agham. 99 sa Ingles. Kaya bago maitala ang mga marka, nais kong maagang imbitahan kayo na sumali sa amin. Salamat, Ginoong Wang. Yung mga tiyak na bagay, pag-usapan natin ng harapan. Walang problema. Nasa iyo kami sa Siam. Naghihintay kami sa inyong paaralan. Si Ginoong Zhang, ang tanyag na akademiko mula sa Tsinghua at Peking, ay sasama sa amin. Sadyang inilipat niya ang kanyang oras. Sabi na kailangan tayong magkita. Ikaw na magandang binhi. Sige, salamat, Director Wang. Kita tayo bukas. Ang pagpasok sa King Bay ay unang hakbang lamang. Kapag nakarating na ako sa Jinshi, maaari na akong ganap na makawala. Nakita mo na ba ang mga marka? Naka-628 ako. Sa wakas, makakaalis na ako dito. Ayos. Kaya't sa gabi, yayain kita sa barbecue. Para ipagdiwang ito. Sige, magkita tayo mamaya. Chen Alfai. Bakit hindi ka man lang nervyoso? Mula umaga pa lang, nagsimula na akong mag-refresh sa website. Nababahala ako. Chen Alfai, tignan mo ang paaralan para sa akin. Yanshi Foreign Home University. Magandang komunikasyon sa bio. Ayos lang. Sapat na ang marka para sa paaralang ito. Ang linya ng pagtanggap noong nakaraang taon, 615 puntos. Nakalampas ka ng 13 puntos. Talaga bang ganito? Yung silid-aralan nila dyan, bukas 24 oras ang bukas. Bukas gusto mong sumama. Sama ako sa school. Dumating ang mga guro mula sa King Bay. Mga guro mula sa King Bay. Gusto mong pumunta? Nag-aral sa King Bay. Tungkol sa BU at King Bay. Isang kalsada lang ang pagitan. Nga. Kaya malapit ako sa'yo. Ito ang sinasabi mo. Samahan mo ako hanggang dulo ng mundo. Anong sinabi mo? Mas malakas. Wala namang anuman. Kumain ka na. Uy,
Hindi ba't si Chen ang matalinong estudyante? Akala ko bumagsak ka sa exam. Hindi ka na naglakas loob na dumaan. Bitawan mo. Si Fage nitong mga nakaraang araw. Abala sa tindahan. Saan siya magkakaroon ng oras para mag-aral? Si Meng Xiaohui. Napakapangit. Ako ay nakakuha ng 689 na puntos. Sigurado na sa Tsinghua at Peking. Hindi tulad ng ibang tao na araw-araw ay nagkukunwari na nagtuturo sa iba. Baka hindi nga makapasa. Kahit isang libro. Ay naku, Xiaohui. Huwag mong sabihin yan. Bago si Elfai. Magandang marka. Pero kailangan din ng maliit na isda para sa mga pangunahing punto. Hindi may iwasang ma-distract. Tama nga. Kami ni Xiaohui ay nagplano na kumuha ng eksaminasyon sa Tsinghua at Peking para sa computer science. Kahit na bumagsak ka sa pagsusulit, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang aming paaralan ay may mga programa sa ikalawang baitang. Laging welcome dito. Sabi ko na, huwag kang magmadaling umalis ah. Doon ka na lang umupo sa lupa at umiyak. Wala akong papel para punasan ang iyong luha. Lifey, mas mabuti pang bumalik ka at tingnan ang mga marka. Maraming tao dito, magulo. Kung sakaling bumagsak ka, mabibiktima ka ng iba. Post sa pader ng paaralan. Napaka nakakahiya naman yan. Sinasabi ko na nga napupunta si Tian Shai sa bar. Makakaapekto yan sa mga grado. Dati maganda ang mga grado. Anong silbi niyan? Ang tinitignan sa college entrance exam ay ang huling resulta. Pinakamahina. Halos 500 na ang nakuha sa pagsusulit. Hindi niya pwedeng. Mas mababa pa dito, di ba? Elfaya. Tanggapin mong hindi ka magaling. Walang ikahiya niyan. Sapagkat hindi lahat. Lahat ay parang si Xiaohui na napaka-abilidad. Noong panahon ng pagsusulit, hindi ka ba sobrang yabang? Magpatuloy ka lang sa yabang mo. Kung ikaw ay nakakuha ng 600, ako ay magpapaalam agad. Kinuha ng cellphone ko. Ang bilis naman. Nagmamalaki sa mga marka. Siyempre. 689 na puntos. Kaya mo ba? Yung score niya, mas mataas kaysa sayo. Ang mga estudyanteng kasama mo, sinasabi na magaling ako. May lakas. Sige, tingnan na natin ang mga marka. Na, Elfai. Tingnan mo ang mga marka. Ipakita mo sa lahat. Baka naman, talagang makakapasa ako sa isang universidad. Bobo, sa susunod magsalita ka ng mas malakas. Dahil sinabi mo na yan. Sundin na lang natin ang dati. Magpusta tayo. Maaari akong matalo, kasi nakapasa ako. 699 na puntos. Kung matatalo ako, kakainin kita ng pagkain sa loob ng isang buwan. Xiaohui, sobrang taas ng tingin mo sa kanya sa tingin ko. Kaya niyang pumasa. Ayos na ang 500 puntos. Hindi na kailangang magpakain. Kanina sinabi, kung makapasok ako sa King Bay, ano ang gagawin niyo? Basta makapasok ka sa King Bay. Ngayon, kinuha na ang cellphone. Seryoso ako sa sinasabi ko. Ako si Meng Xiaohui. Hindi ako nagbabago ng isip. Tara na, pumunta tayo sa opisina ng mga guro para magtanong. Huwag kang umalis. Kailangan mo akong tulungan ngayon. Sa harap ng lahat. Suriin mo ako. Iyan na. Chen Lifey. Huwag kang magpanggap. Suriin mo dito. Sige lang. Kaya suriin mo dito. Nakita niyo ba? Ito ay para sa enrollment. Sasakyan ni Director Wang. Xiaohui. Siguradong sila ay pupunta para hanapin ka. Hindi tulad ng ilang tao. Sige na lang. Personal na pumunta ang mga taga King Bay. Kailangan talaga na ng buong lungsod na top score ang makakakuha ng ganitong trato. Siyempre naman, tanging ang top scorer lang ang magpapadala ng mga taga King Bay ng kusa. Director. Ginoong Chen Lifey, may traffic sa daan. Pasensya na at pinaghintay ka. Walang anuman. Director. Hindi ko inasahan na darating kayo ng ganito kabilis. Tungkol kay Ginoong Chen, ganito kagaling na magandang estudyante. Siyempre kailangan nating madaliin. Kung hindi, baka masagip ng ibang paaralan. Impossible. Talagang imposibleng mangyari. Ang mga tao mula sa admissions office ng King Bay ay personal na darating. Mukhang halos pareho ang kanyang marka. Sa kay Xiaohui. Diyos ko, hindi ba't ang paaralan natin ngayon ay may 2 estudyanteng pumasa sa King Bay? Sigurado yan. Si Meng Xiaohui ay matagal ng pangalawa. Hindi sila magkakalayo ng labis. Ano sa tingin mo? Hindi kita niloloko, di ba? Alam ko na, ikaw ang pinakamagaling. Magandang araw, Director Wang. Ako si Meng Xiaohui. Siguro, ikaw rin ang nag-abala sa akin tungkol sa pagkaranggap. Luandik Xiaohui, masaya akong makilala ka. Kung okay ang mga marka, maaari kang subukang mag-apply sa mga pinapangarap na paaralan. Sana sa Tsinghua at Peking. Nakikita kita. Hindi ba ikaw? Dumating ka para sa akin, hindi ba? Dumating ako para kay Chen Lifey. Siya. Sino ang nagsabi kanina? Nakakain ng cellphone. Kung matatalo ako, ngayon kakainin ko ang cellphone. Alam mo na noon pa. Ginagawa mo ito ng sinasadya. Ang mukha na ito ay ibinibigay na. Paano mo hindi ito papaluin? Bakit ganyan ka? Ang liit ng puso mo, kakatapos lang ni Xiaohui na magbiro sa'yo.
Ikaw na babae, talagang madaldal. Anong karapatan mong batikusin ako? Dahil kung biro lang, ang sinabi ni Meng Xiaohui, ngayon ay, nagsasabi lang ng biro. Pasensya na, Director Wang. Nakapagpatawa ako sa'yo. Walang anuman. Hindi dapat magalit ang mga kabataan. Kung hindi, hindi na sila kabataan. Ganito na lang. Sampalin mo si Lin Xu ng isang beses. Pinaalis na kita. Kung hindi, o kaya, kainin mo ang teleponong ito. O kaya, harapin mo ng publiko, at aminin na ikaw ay isang ordinaryong tao. Ako. Chen Lifei, akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo? Naniniwala ako kay Xiaohui. Tiyak na gagawin niya. Si Shun. Tiyak na ikaw, handa ka bang magsakripisyo para sa akin? Tulad ng dati. Tulad ng dati. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Bakit mo ako sinaktan? Anong karapatan mong saktan ako? Bakit? Hindi mo ba sinabi na handa kang magpakaisa para sa akin? Gusto mo bang mapahiya ako kay Direk Wang? Pwede na ba ngayon? Naman. Sa totoo lang kanina, kung nagpasindak ka lang, pwede rin naman. Hindi ko akalain na gagawin mo talaga. Sadyang sinadya mo. Ako ba ay sinadya? Hindi naman. Pero may mga tao lang na, sobrang tanga. Maghintay ka lang sa akin. Pagkatapos kong makapasok sa King Bay, ibabalik ko ang bayarin sa'yo. Director Wang. Sa mga resulta ko, pwede na akong mag-apply sa King Bay, di ba? Walang problema. Pero ang aming paaralan, hindi tatanggap ng ganito. May problemang estudyante. Si estudyante Chen Lifei. Pag-usapan natin ang ating mga bagay. Sige, Ginoo. Tara na, sama-sama. Lanan. Tara. Hintayin mo ako. Hindi ko kayang labanan ka. Hindi ko pa kayang labanan ang iba pa. Hindi ko inasahan ang King Bay. Personal na dumating si Director Wang. Talaga namang, ikinagagalak namin sa aming paaralan. Ang inyong paaralan ay nakapagpalaki ng isang mahusay na talento. Si estudyante na si Chen Lihui ay isang tunay na top scorer dito sa aming templo. Palagi akong nasisiyahan kay Chen Lifei. Ngunit, ang maagang pag-ibig ay medyo hindi maganda. Nasa kolehiyo na tayo. Normal lang ang magkaibigan. Wang Zaren, Wang Fern, alam ko ang dahilan ng pagdating ninyo sa pagkakataong ito. Ngunit mayroon akong ilang kondisyon. Chen Alfai, Ginong Chen Alfai. Ngunit siya ay talagang isang top scholar. Nagbigay ng mga kahilingan. Hindi masyadong labis. Maaari nating lahat itong tanggapin. Una, kalahating tuition. Pangalawa, suporta sa gastusin sa buhay. Tungkol sa scholarship, kakayanin ko sa aking sariling kakayahan. Pumunta at ipaglaban. Pangatlo ay, mga issue sa personal na pag-unlad. Gusto kong, ang paaralan, bigyan ako ng prioridad sa pagpili ng tagapayo. Si Chen Lifei na batang ito, hindi ko makita na kaya niyang maging ganun ka-smart. Classmate Chen Lifei, magkikita tayo sa Tsinghua at Peking. Magkikita tayo sa Tsinghua at Peking. Umalis ka dito. Ayaw ko nang makita ka muli. Shun. Ayaw ko rin ng ganito. Kaya't sinaktan mo ako. Umalis ka dito. Shun, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, tiyak na. Hindi ko ito palalampasin. Anong balak mong gawin? Ngayon, lahat ay makakakita na si Chen Lifei at si Xu Xiaoyu ay may gusto sa isa't isa. Kaya't unahin na si Xu Xiaoyu. Narinig ko na siya sa kanyang dating paaralan. Laging may mga sugat. Sana sa pagkakataong ito, huwag mo na akong bigyan. Basta't si Xu Xiaoyu ay umalis na. Si Chen Lihui ay tiyak na muling magmamahal sa akin. Pagdating ng panahon, tapos na, umalis ka na. Bakit ka palaging sumusunod sa akin? Dahil kay Chen Lifei, hindi ka katulad ko. Si Xiaoyu ay palaging sumusunod sa malaking isda. Walang anuman. Kailangan mong sumunod ng mabuti pagkatapos nito. Huwag kang mawawala. Mahirap hanapin ang naligaw. CJ. Ang sarap ng ganitong pakiramdam. Kung maaari lang sanang magpatuloy ito. Ano ang sinabi mo kanina? Wala lang. Chen Lifei. Alam mo ba, na ang paghawak sa ulo ng iba ay makapagpapabobo sa akin, kaya hindi na ako hahawak mula ngayon. Kaya magpapakumbaba na lang ako. Paminsan-minsan, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Isang beses lang. Ayoko na. Chen Lifei. Ikaw, pupunta ka pa sa bar mamaya para magtrabaho. Siyempre, kaya ako magkakaroon ng pera
Para makapag-aral sa kolehiyo. Ikaw pa. Nagbigay sa akin ng 500. Tanga. Sabihin mo naman sa akin. Basta't sumunod ka kay Xu Xiaoyu, tiyak na makikita ang kanyang mga lihim. Kapag naipakita na ito, kahit sino pa si Xu Xiaoyu o si Chen Lifei, tiyak na mapapahamak. Umaasa akong sa pagkakataong ito, huwag mo na akong bigin muli. Kahit pasirain mo ang ganitong klase ng tindahan, hindi talaga ito mawawala ng kita. Huwag kang tumingin sa iba. Kung mapalabas ko ang mga customer ko, mag-ingat ka, babatuhin kita. Naiinggit ka ba? Wala akong selos. Ako lang. Natatakot lang ako na matatakot ang mga bisita. Hindi ko inasahan. Mukhang si Xu Xiaoyu ay talagang inosente. Sobrang. Nagtrabaho siya sa ganitong lugar. Magtiwala ka lang. Sa pagkakataong ito, papayagan ko siyang masira ang reputasyon niya. Tingnan ko si Chen Lifei. Paano ko siya matutulungan ngayon? Nandito na ang bahay ko. Umalis ka na muna. Sabi na nga, ihatid kita pauwi. Sasama kita hanggang sa pintuan ng bahay. Walang anuman. Hindi na kailangan. Kung ganon, umuwi ka na. Babantayan ko kang pumasok. CJ. Chen Lifei, anong nangyari? Marunong ka ba? Sasamahan mo ba talaga ako? Bakit naman? Si Chen Lifei, saang parte siya mas magaling kaysa sa akin? Si Chen Lifei ay talagang sa akin, na tinutulungan at inaalagaan. Dapat ako. Bukas basta ilabas lang ang video ng tavern. Tiyak na makakaapekto ito kay Xu Xiaoyu. Pagdating ng panahon si Chen Lifei. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyong dalawa? Chen Lifei, bumalik ka na agad. Umalis ka na. Magsalita ka, Xu Xiaoyu. Talagang nagiging matapang ka na. Alam mo na ang mga akit ng lalaki. At araw-araw pa, nagpapanggap na inosente sa harap ko. Xu Xiaoyu. Sino siya? Nanay, ito ang kaklase ko. May kailangan tayong pag-usapan. Balik tayo sa usapan mamaya, okay? Pakiusap. Alam mo pa ba kung sino ako? Nanay mo, ikaw cute na bata. Huwag ka nang pumasok sa paaralan pagkatapos nito. Hahanapan kita ng magandang lalaki. Kapag ikinasal ka, may pera ka na. Ayaw ko. Ayaw ko. Huwag. Huwag pero kailangan. Wala akong pakialam sa'yo. Kung ikaw ang ina ni Xiaoyu. Pero kung ganyan ang trato mo sa kanya, hindi ka karapat-dapat na maging kanyang ina. Hindi nakapagtataka na dati si Xiaoyu. Bakit ang bilis mong umuwi? Puno ka pa ng mga sugat. Gusto mo bang iligtas siya? 200,000. Sa'yo na siya. Hindi ako iyong kalakal. Ikaw ang aking isinilang. Lahat ng ito ay akin. 20,000. CJ. Dalhin mo ang pera, umalis na tayo. Hindi maliit na halaga ang 20,000. Hindi ito basta-basta meron lang. Ibigay mo sa akin. 1 linggo mong ibibigay. Sa panahong ito. Huwag mo na siyang istorbohin. Lumayo ka hanggat maaari. Hindi pwede. Wala siya dito. Sino ang mag-aalaga sa akin? Wala akong pera para bumili ng alak. Narito ang 500 piso. Sapat na ito para sa perang ginastos mo sa alak dati. Ayos na yan. Aba. Ang hinihingi ko sa'yo. Sasang-ayon ka ba? Sang-ayon, sang-ayon, sang-ayon. Ibibigay ko lang sa'yo. 1 linggo. Kung hindi, wala kang 200,000. Sasama siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang mangyayari na masama. Hindi ko inasahan. Talagang nahuli natin ito. Sinabi na rin ng kanyang ina. Hintayin mong kumalat ang video. Titignan ko si Xu Xiaoyu.
Paano niya ipapaliwanag? Chen Lifey, hindi mo siya dapat sinang-ayunan. Siyang si Jin Wulay. Naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako sa'yo. Tara, umuwi tayo. Pero, parang, hindi na ako makakabalik. Hindi sa bahay mo, sa bahay ko. Punta tayo sa bahay mo. Ikaw ba si Little Fish? Nakaayos na ang mga kwarto. Para sa inyo. Ang cute mo talaga. Magandang araw po, tita. Ay naku. Huwag ka nang tumingin ng ganito. Palagi mong tinitignan yung tao. Nahihiya ang tao. Kaya, ito ay may tuturing na. Pagkikita sa mga magulang, di ba? Talagang bagay na bagay sila. Nanay, anong sinasabi mo? Halika. Mabilis, umupo ka sa loob. Umupo ka na at kumain. Halika. 1,000. Mabilis na ipadala. Bilang karagdagan sa pagpapadala sa pader ng pag-amin, kailangan din itong ipadala sa ibang lugar. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, ako, hindi talaga magkakamali. Sa mga naniniwala sa King Day, pagkatapos mapanood ang video na ito, kahit na si Chen Lifey, magaling pa ang marka niya, maaaring kanselahin ang kanyang karapatan. Ngayon, bakit ka nagising ng ganito kaaga? Sanay na akong gumising ng maaga. Sabi ng tita. Ano ang sinabi ng tita? Sinabi niya, na gusto niyang dalhin mo ako sa labas. Kung wala kang oras. May nais ka bang puntahan? Palaruan. CJ, pumunta ka at magbihis. Ilalabas kita mamaya, okay? Wow! Ito ang unang beses ko na pumunta sa parke ng libangan. Nasa bar ka, nakapag-aral na ng maraming klase. Wala namang, nagtangkang mag-enjoy gamit ang pera. Ako, bukod sa kailangan kong bayaran ang mga bayarin sa paaralan, kailangan ko ring ipunin ang pera para sa kolehiyo. At, bumili ng alak. Walang anuman. Kung gusto mo, sabihin mo lang sa akin. Sa pagkakataong ito, dapat ay sumunod ka sa akin. Lanan, ayos. Tingnan mo doon. Ganito. Wow, gaano kataas pa ang pag-ikot nito? Nga, sa puntong ito, sa pinakamataas na punto lang. Wow. Chen Lihui, salamat sa iyo ngayon. Ito ay napakamahal. Mas mabuti pa, lumabas na lang tayo para bumili. Ay naku, mayroon pa akong kaunting pera. Sige, ikaw na lang ang mag-inom sa akin mamaya. Chen Lihui, siksuk xiaoyu. Hindi ko akalain na nandito pa kayo, na may balak pang mag-enjoy sa parke. Doon, sumabog na. Anong ibig mong sabihin? Bakit ganito? Sino ang nag-upload nito? Sana ikaw. Maaari kang magsabi ng totoo. Chen Lifey. Ang bagay na ito, ay wala akong kinalaman dito. Diyan ka dapat magtanong, sa mga tao sa opisyal na pader ng pag-amin. Pasensya na. Ako ang nagdulot ng problema sa'yo. Hindi mo kailangang sabihin sa akin na humihingi ka ng tawad. Hindi mo naman talaga dapat pasukin ang putik na ito. Ngunit, iaangat kita. At isasama kita. Talaga namang kahanga-hanga ka. Ngayon, tingnan si Suk Xiaoyu. Gusto niyang paano? Bakit ang opisyal na account ay nag-delete ng video? Nilalaman ng pag-amin, lihim na sinusundan ka positibo 35. Paano mangyayari iyon? Siguradong si Chen Lifey. Anong gagawin natin? Mag-alala ka, hindi lang ako basta-basta. Nag-post ng video sa official account. Bago pa man, sabi mo dati na, magkakaroon tayo ng reunion ng mga kaklase. Sana ngayong araw na lang, kailangan talagang, Siksuk Xiaoyu, napindutin ng 3 beses. Si Sean, tingnan mo agad. Ngayong gabi, inimbitahan ko ang lahat ng mga kaklase na kumain. Ano bang gusto ni Chen Lifey? Ano bang balak niya? Chen Alfai. Mas mabuti pang iwasan mo ako sa mga ganitong bagay. Suksyoy, kailangan mo lang sabihin sa akin kung gusto mong makawala sa iyong ina. Gusto ko. Kung naniniwala ka sa akin. Susunod, itatanong ko ang tanong sa iyo.
Kailangan mong sagutin ako ng totoo. Lanan. Zhou Shufen. Maliban sa kapaglasing siya, na nagiging marahas sa'yo, kailan pa? Meron pa rin. Pag-inom ng gamot. At walang pera, para bumili ng alak. Pag-inom ng gamot. May sakit siyang mental. Kailangan lang niyang uminom ng gamot para maging stable. Noong nakaraan, ako ang nagdala sa kanya, sa mental hospital. Pero ilang araw lang, lumabas na uli siya. Itaas mo yung manggas. Magpapakuha ako ng larawan. Pwede ba talaga ito? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Sa pagkakataong ito, tiyak na may papasok siya. Ngunit bago yon, may isang bagay na kailangang ayusin. Oy, hindi ba't si Chen Life ito? Kay Siksuk Xiaoyu. Sa wakas, nagpa siya na rin siyang pumunta. Mabuti na lang at ginawa ko ang tamang desisyon. Meng Xiaohui, sa tingin mo, alam ng mga tao sa Qingbei, nalaman nila, ganyan ka manghula kaklase. Ano ang magiging resulta nito? Manggugulo. Anong mata mo? Ang nakakita sa akin na nanggugulo. Tama nga. Paano magiging peking video? Alam ko na magsisinungaling ka. Kaya personal akong pumunta dito, para saktan ka sa mukha. Tara, tingnan nyo. Ito na, ang magka-love team na matalino sa klase natin. Isang cute na bata, isang waiter. Tamang-tama talaga sila. Narinig ko na si Siksuk Xiaoyu ay nagtatrabaho sa isang bar araw-araw. Hindi naman siya nag-asikaso ng mga bisita, di ba? Wala akong ganun. Wala akong ganun. Wala akong ganun. Wala akong ganun. Meron ba? Pakinggan mo ang kanyang ina. Sabihin mo na lang at malalaman mo na. Tita, ikaw na ang magsalita. Tungkol sa iyong anak. Ba't parang araw-araw? Nasa bar siya. Kasama ang mga bisita para uminom. Itong si Zhou Shufen, kumuha ng pera. At naglakas loob pang magpakita. Tiyak na sila ang nag-udyok dito. Anong masama sa pag-inom? Siyang aking anak. At ako ang magdedesisyon para sa kanya. Ano ang gagawin mo? Maliit na bata. Natuto na siyang magtago ng pera. Kung hindi ako pumunta dito ngayon, hindi ko pa alam, nakasama niya itong batang ito. Nanay, wala akong itinatagong pera. Lahat ng iyon ay pangkolekta ko para sa tuition. Isang waiter, gusto pang mag-aral. Huwag kang mangarap. Bilisan mo, kuhanan mo ng larawan. Huwag na kayong mag-shoot. Tignan ko kung sino ang may lakas ng loob na mag-shoot ulit. Mag-ulat ako sa pulis. Tungkol kay Siksuk Xiaoyu. Tanungin natin, ang may-ari ng tavern. Malalaman natin. CJ, tara na. Bilisan mo, sumunod ka. Ikaw nga. Tingnan niyo ito. Siya nga. Sabi niya, araw-araw siyang nagtatrabaho dito. Pero sa totoo lang, isa lang siyang waiter. Boss, finally nandito ka na. Siya ba, ay nagtatrabaho sa'yo. Araw-araw nakasama ang mga bisita na umiinom. Sa harap ng lahat. Magsabi ka ng totoo. Anong ibig sabihin ng salitang ito? Si Xiaoyu ay nagtatrabaho dito sa akin. Pero siya ay responsable lang sa pagtanggap ng order at pag-isa. Hindi kailanman sumama sa inuman. Gandang may-ari, huwag mo nang siyang itago pa. Alam naming lahat na ang nanay niya ay naghihintay na siyang kumita para sa inumin. Hindi siya nagtatrabaho. Saan galing ang ganitong kalaking pera? Tama nga. Hindi ka nagtatrabaho. Paano ka makapagbibigay sa akin ng pera? Ikaw, hindi mapagalang na bata. Gusto mo akong magutom? Wala akong ginawa. Nagtatrabaho lang ako sa gabi araw-araw. Pagkatapos kong matapos ang trabaho, umuwi na ako. Hindi ko kailanman sinamahan ng sinuman na uminom. Meron ba? Hintayin ang pagdating ng tao. Malalaman mo na. Sino ba ang darating, mga tagapagpatupad ba? Kahit na ang mga tagapagpatupad ng batas ay dumating, hindi nito mababago. Ang katotohanan na siya ay isang waitress. Placing Chen Lifey, may kailangan ka ba sa akin sa ganitong oras? Hello, Director Wang. Nandyan ka pa ba sa syudad? May kailangan akong ipagawa sa'yo. Dumaan ka rito. Sabay na pag-usapan. Ang pagpuno ng mga aplikasyon. Nandito na. Matutulog ako sa hotel sa lungsod ngayong gabi. Darating na ako agad. Maghintay ka. 10 minuto na lang. Si Director Wang ng Qingbei. Anong kalokohan ito? Si Director Wang. Paano mangyayari ito? Napupunta sa ganitong sirang lugar. At Lu. Mas mabuti pang. Sabihin mo sa kanila. Sino ako? Narito ang kasunduan sa paglilipat ng tavern. 2 linggo na ang nakalipas, si Chen Lifey ay bumili na dito. Ngayon, siya ang may-ari dito. Pinayagan kong magtrabaho si Xiaoyu sa aking tindahan dahil sa kanyang ina na araw-araw siyang pinapalo at kinukuha ang kanyang pera. Gusto ko lang sanang magkaroon si Xiaoyu ng tahimik na buhay, trabaho para makalikom ng tuition.
Paano? Sa iyong bibig. Ibig sabihin ay waitress. Kahit na ikaw ang may-ari dito, hindi ito patunay na si Su Xiaoyu ay walang kasama. Xiaohui, may video tayo. Tungkol sa video. Ngayon ko na, ipapadala kay Director Wang. Hintayin mo na lang ang resulta. At ikaw rin. At ikaw pa. Hindi ka tatanggapin ng King Bei. Pwede mong ascend, pero gusto kong paalalahanan ka. Magsinungaling at manghiyaw. Sa tingin mo, ang King Bei, kung malaman nila, papasok ka pa ba? Ako ang gumawa ng chismis. Sa dami ng mga mata na nakatingin. Anong kasinungalingan ang ginawa ko? Tama, lahat tayo ay nakakita ng sarili. Hindi ko akalain na si Chen Lifey ay ang may-ari dito. Sa tingin mo, si Director Wang ay maniniwala sa'yo. Ipinadala sa kanya ang video. Magtitiwala pa rin siya sa kanyang sariling mga mata. Nakita ng kanyang mga mata. Paano mangyayari iyon kay Director Wang na nakita ng kanyang mga mata? Huwag kang magpanggap na may alam ka. Tama iyon. Si Director Wang ay sobrang abala. Bakit niya papansinin ang ganitong maliit na bagay? Huwag na siyang pansinin. Magpadala ka na ng video. Pasensya na. Huli na ako dumating. Medyo nagkaroon ng traffic sa daan. Pasensya na. Huli na ako. Medyo nakasiksik sa daan. Director Wang. Director Wang. Ang dalawang estudyante na ito, nagsisinungaling at naninira. Sinasabi nilang ang mga empleyado ko sa tindahan. Si Xiaoyu, narito para makipag-inom. Kailangan ko ring ipadala ang na-edit kong video sa'yo. Sa tingin mo ba ang ganitong asal ay akma sa mga pamantayan ng pagpasok ng Tsinghua at Peking? Kapatid, may ebidensya ka ba? Kung walang ebidensya, paninirang puri na iyon. Hindi ito tama. Hindi isang preparatory na estudyante. Dapat ay may ganitong kalidad. May video ako. Yung na-edit na video. At Lu. Ipinapakita natin tayo. Ikuha ang CG sa tindahan. Ipakita kay Direk Wang. CJ. Kaklase Meng. Ito ay sadyang pinagsama-samang clip. Ito ay chismis. Aking tapat na ibabalita ang tungkol dito. Sa admissions office ng King Bei. Huwag. Director Wang, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Ngayon ko lang nalaman na mali ako. Nang ikaw ay humihiya kay Xiaoyu sa harap ng lahat. Hindi mo ba naisip kung ano ang magiging resulta? Director Wang, nandito. Ang tindahan, na kumpletong video ng surveillance, na makakapagpatunay na si Su Xiaoyu ay nagtatrabaho sa aking tindahan, na walang bahid. At hindi kailanman nagkaroon anumang pag-ugali ng pag-inom. Boss Lo, salamat. Tungkol sa iyong kwalifikasyon sa pagpasok, kung ito ay mananatili, tingnan ang huling desisyon ng paaralan. Huwag nang makipag-aksaya ng oras sa kanila. Pumasok na tayo, at mag-usap. Huminto ka, Chen Lihui. Akala mo ba si Director Wang ay makakapagsabi ng ilang salita at matatanggal ang aking karapatan sa pagpasok? Huwag kang mangarap. Nakakuha ako ng 689 na puntos. Bakit hindi tayo tinatanggap ng King Bei? Xiaohui, huwag ka nang magpatawa. Kahit si Director Wang nakuha na, nakamonitor na, mag-alis na tayo. Bakit aalis? Hindi naman ako nagkakamali. Lahat ng ito ay dahil sa'yo, Chen Lifey. Dahilan. At ikaw pa. Karapatan ng mga babae na maakusahan. Meng, mangyaring mag-ingat sa iyong mga salita. Malicious na paninirang puri sa iba, at hindi pa nagbago. King Bei, hindi sila tatanggap ng mga estudyanteng may masamang asal. Huwag mo akong takutin. Bakit hindi niyo ako gusto? Boss Lu, kailangan ng kooperasyon sa investigasyon. Maaari mo akong kontakin anumang oras. Salamat. Ang hirap niyan. Xiaohui, uwi na tayo sa bahay muna. Baka naman, may ibang paraan pa. May paraan. Sigurado akong may paraan. Chen Lifey, hintayin mo ako. Hindi kita pababayaan. Hindi kita pakakawalan. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari. Nandito ako. Huwag kang mag-alala. Si Director Wang ay nagsabi na magbibigay ng feedback. King Bei, tiyak na. Pahalagahan ang bagay na ito. Itong si Meng Xiaohui ay masyadong mayabang. Palaging iniisip ang marka. Kayang tapan ng lahat. Uminom muna ng tubig. Huwag kang matakot. Nandito lang sila. Ako ito. Pasensya na kung nakasama ako. Kung hindi ako. Huwag kang matakot sa kanya. Director Wang, kinuha na ang lahat ng surveillance. Doon sa King Bei, kung malaman nila na siya ay nagpakalat ng chismis, tiyak na hindi siya matatanggap. Walang anuman. Kung sila, muling manggugulo, ipapakita ko sa kanila, ang mga kahihinatnan. Ay, tama nga, yung binilhan mo sa akin noong huli, ng loto. Nakarating na ang pera. Ang sinasabi mo, yung taya sa World Cup na yon, lanan. Pagkatapos, hindi ka na kailangang pumasok sa trabaho. Maliit na isda, makakapaglangoy ka na ng mas malayo. Chen Lifey. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Sa totoo lang, hindi na natin kailangang magpasalamat sa isa't isa. Walang anuman.
Sige na, umalis ka na. Nandito lang ako sa labas, naghihintay sa'yo. Pag nakuha mo na ang mga bagay, umuwi ka na. CJ. Bilisan mo ang pagbabayad. Matagal na akong naghihintay sa'yo. Kung hindi, pupunta na ako. Gulo sa school nyo. Wala akong pera. Kung magpapakasaya ka pa, akyat ako ng reklamo. Ipapaubaya ko sa mga otoridad na imbestigahan. Sino nang kinukulit mo? Inatin mo itong pera. Mula ngayon, huwag nang lumapit kay Xiaoyu. Hindi na siya dito titira. Hindi siya nakatira dito. Saan siya pupunta? Sa bahay ko na siya nakatira. Malayo sa atin. Sabi ng isang linggo, mayroon pang mahabang oras. Huwag na sa susunod, na manggulo kay Xiaoyu. Hindi pwede. Hindi pa dumating ang 200,000. Hindi siya makakaalis dito. Kailangan nandito siya sa bahay. Kung mangahas ka pang harangin siya, diretso na akong magrereklamo. Ipapadala ko yung larawan ng sugat ni Xiaoyu noong huli. Ipapadala ko sa mga nag-imbestiga. Para maaksyonan nila. Maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Salamat, Liping. Kung wala ka, maaaring, hindi pa nga ako nakapasa sa kwalifikasyon para sa college entrance exam. Huwag kang mag-alala. Ito ay karapatan mo. Kaibigan, Chen Lihui, may sasabihin ako sa'yo. Si Meng Xiaohui ay nag-fake ng video. Ang mga chismis tungkol kay Xu Xiaoyu ay naimbestigahan ng paaralan at ng opisina ng pagtanggap. At nalinaw na. Malubha ang kalikasan nito. Sa King Bay, tiyak na nagbigay sila ng sagot. Tinanggal ang kanyang kwalifikasyon sa pagtanggap. CJ, salamat Direk Wang sa pag-aalala. Walang anuman. Kasalanan niya yan, sarili niyang gawa. Sa susunod, magpapalabas pa tayo. Sa opisyal na website ng paaralan. Ng anunsyo. Para maiwasan niyang maghasik ng chismis. At makaapekto sa inyo dalawa. Naintindihan ko na. Salamat Direk Wang. Ang galing, Li Fei. Ngayon, hindi na kami kailangang mag-alala. Kung haharapin nila ang problema. Sabi ko na noon pa. Basta nandito ako. Walang mangyayari. Salamat sa Diyos. Na makikita kita. Muli. At makasama sa iyong tabi. Kung hindi, pumunta tayo at bumili ng gatas na tsaa. Para magdiwang. Ayos lang. Ayos. Dapat. Oy, hindi ba't si Chen ang matalino? At ang waiter? Hindi ako nag-alaga ng alak. Sinasabi ng surveillance. Kahit na hindi ka nagtatrabaho. Pero, nagtatrabaho ka sa bar. Kasama ng mga estudyanteng mataas ang grado na. Pupunta sa Tsinghua at Peking. Meng Xiaohui. Kwalifikasyon sa pagpasok sa Tsinghua at Peking. Wala pa ring anino. Ngayon pa lang nagmamalaki na. Nakakuha ako. 679 na puntos. Siguradong tatanggapin ako ng Tsinghua at Peking. Tiyak na kukunin nila ako. Huwag mo akong takutin dito. Hoy, nanay. Tinanggal ang aking kwalifikasyon sa pagpasok sa Tsinghua at Peking. Tinanggal ang aking kwalifikasyon sa pagpasok. Bakit? Anong nangyari, Xiaohui? Anong nangyari? Tinanggal ang aking kwalifikasyon sa pagpasok. Tinanggal ang aking kwalifikasyon sa pagpasok. Sabi nila, hindi maganda ang aking asal. Lahat ay dahil sa'yo. Dahil dito, kaya tinanggal ang iyong kwalifikasyon. Nawala. Sabi ko na, ang pag-akusa ay may kabayaran. Hindi ako susuko. Palayain mo na siya. Gino Chen, ang iyong bar, nasa loob ng sakop ng demolisyon. Ayon sa pulisya, ang kabayaran ay kabuwang 132 milyon. Kung lilipat sa loob ng isang linggo, may karagdagang 200,000 gantimpala, 340,000. Mas mataas kaysa sa inaasahan namin. Nang marami. Mayroon akong isang kahilingan. Bayad pinsala. Kailangan kong bayaran ito sa loob ng isang buwan bago lumipat. Dahil kailangan ko ng karagdagang oras para ayusin ang mga kagamitan at dokumento ng tavern. Walang problema dito. Kung walang ibang opinyon, maaari ka nang pumirma ngayon. Petsa, ikalawang panig. Idagdag mo ang iyong premyo sa loto. Ngayon, nasa kamay natin. Ang mahigit sa 30 milyon. Sapat na sa sentro ng lungsod. Bumili ng isa ng tindahan na 200 metro kwadrado at maayos na dekorasyon. Tungkol sa tindahan, huwag munang magmadali. Kakausapin ko muna ang kumpanya ng dekorasyon. Ay, tama. Sa oras na yon, ako at si Xiaoyu, maaaring pupunta sa Qingbei para mag-aral. Ang negosyo ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Talagang hindi ko inasahan na sobrang nagtitiwala ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang numero 1 ay tiyak na hindi magpapahuli na magdulot sa iyo ng pagkadismaya. Darating ang renovation team mamaya. Bantayan mo ito. Ikaw na ang tumingin. Mabilis ka na. Huwag mong hayaang maghintay si Xiaoyu nang matagal. Fortuna. Brand. Nakatutok pa. Sa admission brochure ng bio. Huwag kang mag-alala. Tanggap na sulat. Siguradong darating na sa susunod na linggo. Totoo ba?
Medyo nag-aalala lang ako. Tingnan mo. Noong nakaraang taon, ang cut-off score sa Beijing University of Posts and Telecommunications ay 615 puntos. Nakuha mo ang 620 puntos. Siguradong pasok ka na. Talagang tiyak na. Salamat, Libe. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala pa nga akong lakas ng loob para mag-apply. Huwag kang mag-alala sa akin. Ila the way. Sa susunod na linggo, magpapalikas ang bar. Ikaw lang mag-isa si Sister Lou. Hindi ka nakakayanin. Kung may oras ka, ayusin mo ang mga libro ng account. CJ, pupunta ako sa tavern bukas. Tama lang. Matututo akong magtala mula kay Ate Lou. Lanan. Mag-aral ka ng mabuti. Lahat ng ito ay kapaki-pakinabang. Sa propesyon ng bio, parang wala, na nagtatala ng mga account, di ba? Chen Lifey. Bakit ka? Palaging humahawak sa ulo ko. Talaga namang tanga ka. Siyempre, kailangan mong tumulong sa hinaharap. Ako ang namamahala sa tindahan. Xiao Hui. Sigurado ba tayo ngayon na pumunta at mag-ingay? Nakita ko si Xu Xiaoyu na nasa tindahan din. Kung sakaling makita niya tayo, mas mabuti kung makita niya. Gusto ko lang na makita niya na hindi siya kayang protektahan ni Chen Lifey at hindi rin kayang protektahan ang tindahang ito. Tingnan mo sila. Matagal nang hindi malinaw. Kaya si Chen Lifey ay sobrang pabor kay Xu Xiaoyu. Sadyang nagplano upang masira ang aking plano sa pagpasok sa Tsinghua at Peking. Tama ang sinabi nitong si Xu Xiaoyu na umaasa kay Chen Lifey. Talagang mahusay na paraan yan. Sa totoo lang, lahat ng ito ay dahil sa akin. Nagtanong na ako sa ibang tao. Kailangan nilang tapusin ito ngayong gabi bago sila makaalis. Samantalahin natin ang panahon na abala sila bago tayo magreklamo. Talagang maingat ang isip mo. Siyempre naman, maaari ba kitang saktan? Kaya't magmadali tayo. Uy, Xiao Hui. Kung hindi, maghintay na lang tayo. Huwag tayong gawing katatawanan ng mga tao. Anong hinihintay? Gusto ko nang pumunta ngayon. Pumikit si Chen Lihui. Humingi ng tawad sa akin ng nakaluhod. Yung mga whisky na ito, konti na lang ang natitira. Sa bagong tindahan, kailangan agad mag-replenish. Eman, sige, naaalala ko na, Lola. Ay guro, dahan-dahan lang. Hawakan ng maayos sa magkabilang gilid. Lumana ang mesa na ito. Huwag mo itong mauntog. Kalayaan. Chen Lifey. Sinira mo ang aking kwalifikasyon sa pagpasok sa Tsinghua. Gusto pa, ng maayos at tahimik na paglipat. Hindi mangyayari. Sinira ko ang iyong kwalifikasyon sa pagpasok. Meng Xiaohui. Siyang nag-imbento ng faking video ng masama ang pag-ugali ng chismis. Si Xiaoyu ay siniyasat ng mga tao mula sa opisina ng pagkuha at doon lang siya nawala ang kanyang kwalifikasyon. Ano ang kinalaman ko dito kung hindi dahil sa'yo na pinapunta si Luyan sa mga kamera? Ibigay kay Director Wang. Kung hindi dahil sa pinaalam mo kay Director Wang ang tungkol sa Qingbei, opisina ng pagpasok. Paano nila malalaman ito? Tama si Xiaohui. Kung hindi ka humadlang, matagal na sana naming naipaliwanag kay Xiaoyu. Hindi sana umabot sa ganitong sitwasyon. Ano ang ipapaliwanag? Noong una, hindi naman kayo ganyan magsalita. Kayo, ang unang nagpakalat ng masamang balita. Ngayon ay tinanggal na sa paralan. Talagang nararapat lang. Walang kinalaman si Li Fei sa lahat ng ito. Ngayon, kung mangahas kayong magtapon ng kahit anong bagay dito, walang kwentang gulo. Tatawagan ko ang pulis ngayon. Nakaon ang mga isi sa tavern. Lahat ay nakaon. Ang mga nasira mo ngayon, lahat ng bagay, pipilitin kong bayaran mo ng 10 beses ang orihinal na halaga. Ngayon, lahat kayo umalis na. Ikaw ang nanakit sa akin. Itong sira-sirang lugar na ito, malapit ng gibain. Ano pa ang ginagawa mo? Bakit sobrang seryoso? Mag-ingat ka sa mga tao sa labas. Sinasabi mong ginagamit mo ang iyong kayamanan para mang-api, nabasag. Kaya't batay sa halaga ng merkado bago ang paglipat. Ang ibabayad, subukan mong a-report. Tama lang, makakatulong ito sa akin. May dalawa akong pagpipilian para sa'yo. Sa loob ng unang kalahating oras, papalitan mo ang mga magulang mo ng pera. Pangalawa, tatawagan ko ang pulis para dumating ang mga otoridad at ayusin ang usaping ito. Li Fei, huwag kang ganito ka-agresibo. Tumahimik ka na kung gusto mo ring makisali. Pwede mong isali lahat. Ate, mag-sorry ka na agad. Lalaking gulo na ito. Malalaman ng mga magulang mo. Magagalit na sila. Pinapasa ko sa nanay ko ang pera. Lampas na ng kalahating oras. Tatawag na ako ng pulis. Ito ang aking numero para sa pagtanggap ng pera. Pasensya na. Talagang hindi nawawala ang multo. Ayos na, naresolba na. Sige, ituloy na natin ang paglipat. Lanan. Li Fei, Xiaoyu, tulungan mo naman ako. Yung kaibigan ko. Sa Kihang tutorial class. Magbubukas ito sa weekend. Ngayon, kulang kami sa tao.
Hayaan mong maghanap ako ng kaibigan para tumulong. May oras ba kayo? May oras ako. 6 May oras din ako. Ngayon, kakatapos ko lang gawin ang report ng tavern. Walang gagawin bukas. Ayos lang iyon. Narinig ko ito mula sa kaibigan ko. Ikaw ang pinakamagaling sa probinsya. Pinili ka para magbigay ng suporta. Sa oras na yon, bahala ka na. Kahit anong sabihin mo, ayos lang. Zujan Jun. Gusto mo bang gamitin ang titulong valedictorian para sa iyong kaibigan? Para makakuha siya ng mga estudyante. Ang pangunahing dahilan ay, maganda talaga ang tutorial class ng childhood friend ko. Lahat ng guro ay, mga retiradong guro mula sa mga pangunahing high school. Ngayon ay bagong bukas. Walang pangalan. Walang nakakaalam. Walang problema. Anong oras bukas ng umaga? Saktong naghahanda ako. Kapag tinanong ako ng mga magulang, paraan ng pag-aaral, madali lang para sa akin na sagutin. Kayo bukas. Pumunta na lang sa umaga ng 9:00. Talagang magandang anak ng tatay. Alam ko na. Sasagutin mo yan. Kung ganon, hindi na ako pupunta. Huwag naman. Mali ako. Papa. Mali ako. Kagagaling lang talaga. Mali ako. Sige na, pumunta ka na, ayoko na. Pakiusap, pumunta ka na. Halika. Nagsimula na ang klase ng tutorial ng Kihang. Tingnan niyo ito. Bigyan niyo ako ng kopya, salamat. Chen, estudyante. Ang anak ko sa matematika. Palaging nahuhuli. Paano mo natutunan ang matematika noon? Ano ang ginawa mo? Kaya, yung math na ito, kailangan munang mag-practice ng pundasyon bago mag-specialize na training. Kaya, huwag kang maniwala sa kanya. Hindi niya alam kung paano turuan ang mga estudyante. Kami ang mga top students sa tutorial class. Ang mga guro ay, mga retiradong guro mula sa mga pangunahing mataas na paaralan. Nandyan ako bilang assistant teacher. Mas maaasahan ako kaysa sa kanya. Sino ka? Kumonsulta kami kay Chen. Anong pakialam mo? Assistant teacher ng review class para sa mga matatalino. Paano ko narinig na? Yung tutoring center sa tabi. Dahil hindi makakuha ng estudyante. Nagpapasara na sila. Xiao Hui. Kailangan pa nating bumalik para mag-check-in sa tutoring center. Ang ating tutorial class niya magbubukas na ng bagong klase sa susunod na linggo. Chen Lifey, inggit ka lang sa akin. Kaya't sinadya mong magkalat ng chismis. Itong estudyanteng ito, kung magpapatuloy ka sa gulo dito, tatawagan kita. May-ari ng training class. Paalalahanan mo siya kung paano ka sa labas. Nawalan ng mukha sa kanya. Sige na, Lije. Itong bagay na ito, ako na ang bahala. Magpatuloy ka na lang sa ginagawa mo. CJ. Nakatulong pa nga sa pagtuturo. Ang ingay mo smooth. Malapit nang mawala ng trabaho smooth. Ikaw. Sige na, huwag mo na siyang pansinin. Unahin na nating ipaskil ang poster. CJ, pwede bang itanong? Ikaw ba si Chen Lifey? Ako nga. Anong nangyari? Kamusta? Ang pangalan ko ay Zhang Yuan. Nasa larangan ng edukasyon at pamumuhunan ako. Narinig kong ikaw ay ang top score ng probinsya natin. Gusto kong makipagtulungan sa'yo. Magbukas tayo ng tutorial class. Mag-invest ako ng 500 milyon. Ikaw ang bahala sa pagtuturo. Hatyan natin ang kita ng pantay. Pantay ang hati natin. Ginoong Zhang, hindi ka nagbibiro, di ba? Siyempre hindi. Naniniwala ako sa kakayahan sa pagtuturo ni Chen. Reputasyon ng top student ng probinsya. Reputasyon ng top student ng probinsya. Siguradong magtatagumpay. Pwede. Ngunit ang ating pakikipagtulungan ay pag-uusapan sa susunod. Impossible. Ikaw si Chen Lifey, na hinahanap 5 milyong pamumuhunan at hatiin ng 5-5. Sino ang maniniwala sa ganitong kalokohan? Sino ang maniniwala sa mga ganitong kalokohan? Tama nga, huwag kayong magpapaloko sa kanya. Paano magkakaroon ng ganitong kabutihan sa mundo? Siguradong sila ay 3 kasabwat na gustong lokohin tayong lahat para magparehistro. Iyan. Ang magulang na ito ang aming lisensya ng negosyo at ang mga naunang pamumuhunan ng 3 iba pa na institusyong pang-edukasyon, mga kopya ng kontrata. Sa itaas, merong business registration number. Malugod kang maaaring mag-check anumang oras. Tungkol sa akin, kung ako ba ay peke, pwede mong tawagan ngayon sa telepono sa aking business card, Inyo Itoda, o kaya'y pumunta sa aking kumpanya para mag-usap. Malaya kang mag-verify. Ito ay ang opisyal na website ng aming kumpanya. Dito makikita mo ang lahat ng aming mga investment case at pagpapakilala ng team. Maaari mong tingnan ito sa sarili mong oras. Wala akong kailangan gawin. Para kanino ako mag-artista. Gagamitin ang sarili kong reputasyon ng kumpanya at 5 milyong pamumuhunan. Biro lang. Mga kabataan, sa halip na questionin ng iba, mas mabuti pang pagbutihin ang sarili. Kung talagang may kakayahan ka, hindi ka na kailangang magpakalat ng chismis o magpasiklab para lang makaramdam ng halaga. Kumusta, classmate Chen? Magkakaroon ang anak ko ng college entrance exam next year. Gusto niyang sumali sa iyong tutorial class. Kailan po ito magsisimula? Tita, hindi pa tiyak ang oras na ito. Maaari kang magparehistro muna. Dito may pagrehistro. Ano ang gagawin ko? Ang tutorial class ni Chen Lifey ay kumuha ng maraming estudyante. Dito sa amin, konti lang ang tao. Kung magpapatuloy pa ito, siguradong tatanggalin kami ng boss.
Pero anong magagawa natin? Si Chen Lihui ay top student sa probinsya. At si Xu Xiaoyu, yung buhay na patalastas. Naniniwala ang mga magulang sa kanya. Tinanggal kayo. Sa mga nakaraang araw, hindi lang kayo, hindi nakakuha ng estudyante, kundi nakipag-ugnayan din sa ibang tutorial center. At nagkaroon ng hidwaan, na apektuhan ang aming reputasyon. Bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon. Tiyak na makakakuha ako ng mga estudyante. Wala nang silbi. Naghanap na ako ng bagong katulong. Mag-ayos kayo ng mga bagay. Umalis na kayo. Boss. Xiao Hui. Anong gagawin natin? Wala na tayong trabaho ngayon. Wala na ring pag-asa sa kolehiyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako basta-basta susuko. Mababa. Narinig ko na. May eksklusibong review materials si Chen Life para sa college entrance exam na may mga predicted questions. Kukunin namin ito at libre naming ibibigay sa mga estudyante para walang pupunta sa kanyang review class. Ganito, walang may gustong pumunta. Paano kukunin? Siguradong mahigpit ang kanilang pagbabantay. Huwag kang mag-alala. Siguradong iniisip niya ngayon na hindi tayo mangahas, na muling makialam. Hindi tayo magiging bantay sarado. Magpaparehistro ako bukas. Sa pagkakataong ito, tiyak na. Hindi ko siya pahihirapan. Sa nakaraang buhay, si Lin Xun ang kumuha ng mga tanong ni Li Fei. Sa buhay na ito, hindi ko siya papayagang magtagumpay. Pasensya na, Xiao Yu. Hindi kita nakita. Li Fei. Li Fei. Kulungan ng mga tanong ay kulang ng isang piraso. Kinuha ni Lin Xun. Na-record ko ito. Parang matagal mo nang. Alam na. Pupunta siyang mangungupit. Sa tingin ko lang naman, may kakaibang nakikita sa mata niya. Palagi siyang pumupunta sa kabinet ng mga dokumento. Kaya, nag-ingat na lang ako. Hello, Director Wang. Napanood ko na yung pinakita ko sa'yo noong nakaraang linggo. Pagsusulit ng mga tanong, tama, akin ang copyright. Siyempre, tutulungan pa kita sa pagpaparehistro ng copyright. Anong nangyari? May nagnakaw ng aking pagsusulit ng mga tanong. Sa oras na yon, sana ay makaharap mo ako bilang saksi. Walang problema. Lahat halika't tingnan. Ito ang eksklusibong pagsusulit. Libre itong ibibigay. Doon kay Chen Life. Kailangan ng 500 piso bawat isa. Wala tayong babayaran dito. Halika. Libre ito, ang ganda. Maghintay kayo sandali. Itong kopya ng tanong ay akin talagang orihinal. Ito ay mula kay Lin Xun. Ninakaw ito. Bakit ka nag-imbento? Ito ay malinaw na. Kami mismo ang nag-ayos. Malinaw na nakuhanan ng sisi. Si Lin Xun, kahapon sa aking tutorial class. Ang proseso ng pagnanakaw ng test paper. Pwede niyong tingnan. Sa totoo lang, kayo pala ang nagnakaw. Akala ko talaga. Libre at mabait na ibinigay. Sabi sa grupo ng klase. Sa pagsusulit ni Teacher Chen, walang silbi. Nais lang palang nilang ipakita. Nagnakaw para sa sarili. Nagnakaw para sa sarili eh. Napakasira ulo. Xiao Hui, ano ang gagawin natin? Nakita na nila ang video. Tayo na, tumakbo tayo. Peke ang video na ito. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ito ang aking rehistradong patunay ng karapatang intelektual. Copyright ng exam review. Akin ang pagmamayari. Kayong dalawa ay sadyang nagnakaw. Ito ay paglabag sa aking mga karapatan. Alam mo na pala ito. Mula kay Lin Xun. Sa aking klase ng tutorial. Simula noong araw na nagparehistro kayo. Naging handa na ako. Noong panahon na yon. Kayo ay sangkot sa paglabag sa karapatang intelektual. Mangyaring sumama kayo sa amin. Ayoko pumunta. Ako ay estudyante lang. Kahit na kayo, estudyante man kayo o hindi, kapag lumabag may responsibilidad. Tara na. Meng Xiaohui, Lin Xun. Nagulat si Chen Life laban sa inyong dalawa na may kinalaman sa pang-aabuso sa karapatan sa intelektual at laban sa kanya at kay Xu Xiaoyu na nagpakalat ng chismis. May gusto kayong sabihin. Ako lang ay minsang nalilito. Gusto kong maghiganti sa kanya. Kinukuha ang negosyo namin. Hindi ko inisip na lalabag ako sa batas. Kababata ng mga tagapagpatupad ng batas. Lahat siya ang nagbigay ng ideya. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ito.
Kung gusto niyo siyang hulihin, sige, hulihin niyo siya. Sila dalawa, nagsisinungaling sa school forum. Si Xiao Yu ay kasama sa bar. Nasa harap pa rin ng cram school. Ninakaw ang mga test paper ko. Sa dalawang bagay na ito, kailangan nilang mananagot sa batas. Ayon sa Batas Penal, Kabanata 217 at Kabanata 246 na nakasaad, ang mga kilos ninyong dalawa ay hindi lamang dapat bayaran. Ang estudyanteng si Chen Lifey, pagkalugi sa ekonomiya, makakaranas din ng pagsisiyasat sa kriminal na pananagutan. Alam ko talagang nagkamali ako. Maliit na isda. Lahat ng ito ay dahil sa aking pagkabulag. Pakiusap, tulungan mo akong makipag-usap sana. Huwag makipag-usap sa kanila. Tayo na. Ngayon, buti na lang at napansin mo, may mali kay Linsyon. Nagtala pa siya ng tahimik. Yung video niya habang nagbabasa ng mga dokumento. Kung umaasa lang sa surveillance, baka magdahilan pa siya. Ang nararamdaman ko lang, parang may mali sa mata niya. Palaging nakatingin sa'yo, sa drawer na may mga exam papers. Kaya, may inisip akong maingat. Ganun ba? Naaalala ko nang, kakaumpisa pa lang natin, na magkakilala. Naniniwala ka sa akin noon. Dahil sa iyong katapatan. Kaya pinili kong maniwala sa'yo. Kung ganun, bakit ang galit mo kay Linsyon? Parang, hindi ko pa nasabi sa'yo, ang tungkol kay Linsyon. Kung sasabihin ko, na naranasan ko, ang ganitong buhay. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't ikaw? Alam ko ang bawat bagay na ginagawa mo. At bawat desisyon na ginagawa mo, parang alam ko lahat ito. Alam mo ba? Alam mo kung bakit? Ngayon, ayaw kong mag-isip ng mga tanong. Gusto ko lang ikaw. Sabihin mo sa akin ang sagot. Sa totoo lang. Ako ay isang muling isinilang. Ano? Chen Lifey, ikaw rin ay muling isinilang, di ba? Ikaw rin ay muling isinilang, di ba? Ano? Ikaw rin ay muling isinilang, sa nakaraang buhay. Nabigo ako sa pagsusulit. Araw-araw akong sinasaktan ng nanay ko. Pinilit niya akong mag-inom. Talagang hindi ko na kaya. Kaya. Ikaw ang nagpasuyo sa akin, at binigyan mo pa ako ng trabaho. Ikaw pala yun. Noong panahon na yun, sobrang pagod ka na. Hindi na kita makilala. Ikaw yun. Pagkatapos pumanaw ka na, dumalo ako sa libing mo. Alam ko na ang lahat ng bagay. Hindi nagtagal, lumabas ang nanay ko mula sa mental hospital. Nagsimula siyang maging mas mahigpit sa akin. Pero sa isang kisap mata. Nandito na ako sa 2 taon ng mataas na paaralan. Ayos lang, walang anuman. Nandito ako. Siguradong makakalangoy si Xiao Yu sa karagatan. Hindi maganda ang nangyari kay Li Fei. Pumunta ang mga magulang ni Meng Xiaohui sa ating tutorial class at nagalit. Humahawak ng banner. Sinasabing inakusahan niyo ang kanilang anak. Sige, alam ko na. Agad na darating. Sasamahan kita. Sasama ako sa'yo. Ay naku. Ang anak ko ay napaka-espesyal. Paano siya magnanakaw? Siguradong kayo ang may kasalanan. Nagtulungan kayo para siraan siya. Nasaan ang katarungan? Sinasabi ko sa inyo, kung hindi niyo bawiin ang ulat sa pulis na yon, hindi ko kayo patatawarin. Tito, may ebidensya kami. At ang mga nagpapatupad ng batas, may mga tala doon. Iyan ang anak mo, kanyang inamin. Tito at tita, meron kami, kumpletong video ng surveillance, at nakarehistro sa National Copyright Administration. Sertipiko ng karapatan sa intelektual. Sapat na patunay na ang anak mo si Meng Xiaohui ang nagnakaw ng aking test paper. Katibayan. Lahat ng katibayan ay peke na ginawa ninyo. Ang anak ko, hindi ko gagawin yan. Tito. Ito si Linsyon. Sa recording siya mismo ang nagsabi na siya at si Meng Xiaohui ang nagplano nito na manghuli ng test paper. Tungkol dito, ako at si Meng Xiaohui ang nag-usap. Siya ang bahala sa mga gawain. Ito. Tito at tita, kung gusto niyo pang magpatuloy sa ganyan, tatawagan ko ang pulis. Chen Alfai, sinaktan mo ang anak ko. Hindi ako titigil dito. Sa wakas, nakalabas na. Sa wakas, nalutas na. Meng Xiaohui, yung mga magulang niya ang dating. Talagang nakakatakot. Sila ay hindi makakaya. Tanggapin ang katotohanan. Ang ebidensya ay maliwanag. Walang silbi ang gulo. Ngunit, sila ay nagbanta na. Baka, mga payaso lang sila. Hindi tayo maapektuhan. Pero, kailangan mo pang tuluyang makawala dyan sa bahay na yon. CJ. Sige na. Huwag mo nang isipin pa. Kuya Fi, tama ka. Sila nga, mga balang pagkatapos ng talagas. Hindi na makakal ng ilang araw.
Lanan. Hoy. Talaga. Sige, darating na ako agad. May problema ang nanay mo. Nagsusuka na naman siya sa alak, at sinira pa ang gamit ng kapitbahay. Sa bahay nila. Nasa presinto siya ngayon. Nais ng mga otoridad na pumunta ang pamilya. Paano siya? Gumagawa ka na naman ng ganitong bagay. Talagang kaya ko makawala sa kanya. Little fish, huwag matakot. Kasama kita. Maaaring ito ay isang ganap na solusyon sa problema ng pagkakataon. Huwag kang matakot, little fish. Nandito kami. Kuya Fi, ano sa tingin mo ang dapat gawin? Hindi na kita pwedeng pahintulutang masaktan. Tara na. Kami ay nakipag-ugnayan sa ospital ng isip. Nagpadala sila ng doktor dito. Ang kalagayan ni Zhu Shufen ay seryoso. Kailangan ng pangmatagalang paggamot sa ospital. Salamat mga kasamang tagapagpatupad ng batas. Ang gastos para sa paggamot. Lalabas ako. Basta maayos lang siya. Ikaw, batang babae. Ayoko pumunta sa mental hospital. Hindi mo ako matatakasan. Kalma ka lang. Maging maayos ka lang. Diyan ka na lang sa loob. Kung may oras ako, bibigyan kita ng oras. Hindi ako nagagamot. Gusto kong makasama ka sa pag-inom. Siguradong lalabas ako. Huwag kang mag-alala. Wala kang pagkakataon na mangyari ito. Huwag kang magulo. Dalhin mo ako pababa. Wala nang masama. Hindi na mangyayari. May nangbuli sa'yo. Totoo. Tapos na ba? Dito. Hindi na ito ang aking pitan. Simula ngayon, ako at si Chen Lihui ay pupunta sa bagong lugar para simulan ang bagong buhay. Kamusta ang pakiramdam? Napakatahimik. Parang hindi totoo. Pero gustong gusto ko ito. Salamat, Elfai. Walang anuman. Karapat dapat ka sa ganitong buhay. Tama nga. Bukas ay pupunta tayo sa Jinggang. Nakapaghanda ka na ba ng mga gamit? Nakapaghanda na. Ibinigay ko na rin sa iyo at kay Zhu Jianjun. Naghanda ng regalo para sa pasukan. Regalo. Lanan. Ano? Malalaman mo na lang kapag dumating na. Sana magustuhan mo. Basta't ito ay isang mamahaling regalo. Gusto ko lahat ng mamahaling regalo. Kung magsasalita ka ulit ng ganyan, bibigyan ka ni Bangbang ng 2 suntok. Tungkol kay Feiji, kailangan itong dalhin. Pagdating ng panahon tayo, ay maglalaro sa dormitoryo. Hindi pwede. Pumunta tayo para mag-aral. Hindi naman ito para maglibang. Napakawalang puso mo. Ito ang mga karaniwan mong ginagamit. Inilagay ko na lahat para sa'yo. Dito sa itaas. Madaling kunin. At saka, tuwing taglamig sa Jinggang ay tuyo, nilagyan kita ng isang hand cream sa gilid na bulsa. Little fish, salamat sa'yo. Ang atmosfera ninyong dalawa, ginagawa akong parang napakalaking ilaw na bombilya. Hindi pwede. Kailangan kong magmadali. Tapusin ang lahat at umatras. Tama, Elfai. At ito pa. Ito ay regalo ko para sa'yo. Regalo sa simula ng klase. Isang ballpen. Sana magamit mo ito. Magkaroon ng mas magagandang resulta. Little fish. Salamat sa'yo. Gusto ko ito. Binili ko para kay Lihui. Wala akong bahagi. Ay naku. Kasama ka. Kunin mo na. Tingnan mo. Wow. Sobrang naintindihan mo ako, maliit na isda. Salamat ah. Ngayon makakapaglaro na ako. O hindi. Mag-code. Hindi na rin ako natatakot na masusuka na ang kamay ko. Pero sa totoo lang, matapos nating kumain ng paalam, kinabukasan ng maaga alis na tayo. Parang hindi pa masyadong totoo. Ikaw naman, handa ka na ba? Yung bahay doon, nakausap ko na ang tao. Para maayos ang lahat, nakahanda na ang mga gamit. Para sa buhay. Nakahanda na. Excited na ako. Kuya Fi, ito na ang huling gabi.
Kailangan nating kumain ng masarap. Nakareserve na ako ng lugar sa restaurant. Dapat ka naming lutuing mabuti. CJ, pili ka lang ng lugar. Ako ang bahala sa bayad. Kung sakali mang magpatuloy pa sa hinaharap, sana ay magpatuloy ito. Sa pagitan namin yan, dapat ay maging kaibigan na lang. Lumabas na ang desisyon kay Meng Xiaohui. Kumusta? Gaano katagal ang sentensya? 1 taon at kalahati na pagkakakulong. Mas mahaba kaysa dati. Nang nag-away siya noon, akala niya kalahating taon lang. Dapat lang. Sino ba ang nagpapahirap sa kanya? Sa pagnanakaw at paninira ng reputasyon, talaga bang ang batas ay isang piraso ng dekorasyon? Ngayon, tahimik na. Ayos na rin. Ngayon, lahat ng problema ay naresolba na. Kami ay makakapag-relax na sa Jingang. Iyan. At meron pang magandang kinabukasan. Naghihintay sa atin. Sino pa ang mag-isip sa mga gulo niya? Ay, Fiji. Saan tayo kakain? Xiao Yuer. Ano ang gusto mong kainin? Paano kung pumunta tayo sa hotpot? Hindi pa ako nakakain ng hotpot. Pero, kung may gusto kang kainin, okay lang sa akin. Little fish. Kung sakaling hindi maganda ang trato sa iyo ni Chen Lihui sa hinaharap, dapat mong sabihin sa akin. Sasamahan kita para magalit sa kanya ng husto. Sige na. Sige na. Dahil nagsalita na si Little Fish. Pumunta na tayo kumain ng hotpot. CJ. Tara na. Gutom na ako. Kain na tayo, bilis. Unahin natin yan. CJ. Yan. Sandali lang. Nag-alok ako ng 1 baso. Para sa atin. Makulay na panahon ng mataas na paaralan. Para sa ating buhay sa Jingang. Tagay. Talagang hindi ko inasahan. Muling pumunta tayo sa Jingang. Tama. Come on, Fiji. Xiaoyu. Pupunta tayo sa Jingang. Magpatuloy tayo sa pagtutulungan. Siyempre naman. CJ. Kumain ka na. Lanan. Siyempre. Busog na busog. Perfecto. Fiji. Xiaoyu. May kailangan akong gawin. Umalis na ako. Kayo dalawa. Gusto ko talagang isara ang bibig mo, para hindi ka na makasagot. Sige na. Hindi na kita istorbohin. Kayo dalawa. Kita tayo sa Chin Sha Tsui. Bakit hindi tayo maglakad-lakad? Magsaya tayo sa labas. Kahit na. Sa huli ay hindi. Isang magandang wakas. Ngunit mayroon tayong ganitong magandang proseso. Sapat na yon. CJ. Tara na. Liho. Anong nangyayari? Sa totoo lang. Gusto kita. Hindi lang pasasalamat. At hindi rin pag-asa. Ito ay ang uri ng pagkagusto ng babae sa lalaki, na napaka-obvious. Napakasigla ng iyong ipinapakita. Akala mo ba hindi ko ito nakikita? Alam mo na ito noon pa. Ganon din ako. Ganon din. Anong ibig sabihin? Hindi ko rin kayang sabihin. Maging malinaw ka. Little fish. Gusto rin kita. Ito ay uri ng pagnanasa ng lalaki sa babae, na ganon. Gusto kong makasama ka, sa dulo ng mundo. Gusto kong makibahagi, sa bawat maliliit na bagay sa iyong hinaharap, na mga gusto mo. Little fish. Sa hinaharap, huwag na. Magtatago pa ng tingin sa akin. Simula ngayon. Ako ay palaging nasa tabi mo. Lifey. Salamat sa pagdating mo sa aking tabi. Salamat sa pag-ibig mo sa akin.